Pinag-eksperimentuhan siya noong bata pa siya at ginawa siyang isang Diyos. Sa kadilimang nasa ilalim ng Tokyo ay nagtitipon ang mga mayayamang elite sa isang underground arena para manood ng mga halimaw na naglalaban at pinupunit ang isa't isa. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na mga player na mga artificial na nilalang na ginawa ng walang malayang kalooban, tanging likas na pagnanais lang na pumatay at ang mga laban na ito ay kumikita ng bilyong yen sa sugal dahil gustong-gusto ng mayayaman ang panonood ng madugong labanan. Ngunit isang gabi ay may nangyaring mali kung saan isang bagong player ang lumabas mula sa kanyang kulungan at pinatay ang siyentistang nagbabantay sa kanya, pero sa halip na basta umatake ay may ginawa siyang bagay na wala pang player na nakagawa noon. Nagsalita siya at sinabihan niya ang isa pang player na babaliktarin at atakihin ang mga manunood at nauwi sa isang malawakang massacre ang arena. 13 player ang nakatakas papunta sa lungsod at nawala sa gitna ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan ay may isang siyentistang nagngangalang Kaki ang tumakas mula sa pasilidad habang dala ang isang bata. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang boss pero iginiit ni Kaki na anak niya ang bata at tuluyan siyang nawala sa dilim ng gabi at ang batang iyon ay hindi kailanman dapat umiral. Ang Amagi Corporation ay lumikha ng mga player bilang libangan pero lumikha rin sila ng iba pa. Isang sandata na dinisenyo para manghuli at pumatay ng mga halimaw na sila mismo ang gumawa na tinawag nila itong Easy, ngunit naniwala si Kaki na ang bata ay karapat-dapat mabuhay bilang isang tao. Kaya ninakaw niya si Z mula sa laboratorio at binigyan niya ito ng pangalang Jin dahil ang ibig sabihin nito ay tao at pinalaki niya ito bilang kanyang apo sa mga barong-barong ng Tokyo. Simula noon ay patuloy nang hinahanap ng Amagi Corporation ang kanilang nanakaw na sandata. Si Jin ay isa na ngayong binatilyo na nakatira kasama si Kaki sa Undertown, ang nakalimutang bahagi ng Tokyo kung saan iniiwan ang mga walang tirahan at itinuturing na walang silbi sa ilalim ng matataas na highway, walang dumadaloy na tubig at walang kuryente at walang pag-asa at puro laban para mabuhay. Hindi siya pumapasok sa paaralan dahil hindi niya ito kayang bayaran, wala rin siyang trabaho dahil walang gustong kumuha ng mga batang galing sa slums kaya ginawang negosyo ni Jin ang pagiging bayani. Kapag may hinahabol o ginugulo ay dumarating si Jin at nag-aalok ng tulong kapalit ng 10,000 yen. Walang pera kung walang pagsasagip at isang hapon kung saan isang babae ang naipit sa isang eskinita ng 3 siga. Malinaw na ayaw tumanggap ng pagtanggi at lumitaw si Jin sa ibabaw ng pader at nag-alok na iligtas siya kapalit ng karaniwang bayad, dahil sa matinding takot ay pumayag agad ang babae. Tumalon si Jin pababa at winasak ang 3 siga sa loob lamang ng ilang segundo. Gumalaw siya na parang buong buhay na siyang nakikipaglaban, iniiwasan ang mga atake habang tumatalon sa pagitan ng mga pader at pinapabagsak ang mga kalaban gamit ang eksakto at malilinis na suntok. Nagulat ang babae sa lakas ng isang random na binatilyong tulad ni Jin at ilang sandali lang, may dumating na isang lalaki na nagngangalang Kuga na suot ang parang costume ng isang gustong maging bayani. Nagagalit siya dahil hindi siya tinawag ni Jin para tumulong kaya't sinimulan niyang sermonan si Jin tungkol sa teamwork at mga tamang proseso, habang ang nakababatang kapatid niyang si Konoha ay pinapakalma siya. Obsessed si Kuga sa isang palabas sa TV na tinatawag na Alphas tungkol sa isang superhero na lumalaban sa kasamaan at nagpoprotekta sa mga inosente. Palagi niyang hinihila si Jin sa mga patrol sa lungsod at kunwari sila ay mga tagapagtanggol ng katarungan. Para kay Jin ay kalokohan lang ito pero sumama pa rin siya dahil si Kuga lang ang kaysa-isa niyang kaibigan at kitang-kita ang pagkakaiba nila. Nakikita ni Kuga ang mga kriminal habang si Jin ay nakakakita ng mga taong nasa panganib. Gusto ni Kuga na talunin ang kasamaan, pero gusto lang ni Jin na kumita ng pera dahil may naiintindihan siyang hindi kailanman itinuro sa mayamang buhay ni Kuga. Ang mabuhay ang pinakamahalaga at ang katarungan ay hindi nakakabusog ng tiyan. Nang subukan ng babae na bayaran si Jin ay galit siyang hinihila ni Kuga palayo dahil naniniwala siyang ang tunay na katarungan ay hindi humihingi ng kapalit, sumisigaw pa rin si Jin para sa kanyang bayad habang hinihila siya ni Kuga palayo. Sa parke ay napansin ni Jin na may benda si Konoha sa kamay kaya't ipinakita niya ang sarili niyang marka, isang simbolong hugis singsing na nakaukit sa palad niya na tinatawag niyang singsing ng anghel at sinabi sa kanya ni Kaki na itago ito sa lahat. Pero ipinapakita niya ito sa kanila dahil mga kaibigan niya sila. Giit ni Konoha na gasgas lang ang sugat niya kaya't sinabi ni Jin na lagyan ito ng laway dahil itinuro ng lolo niya na may natural na kakayahang maghilam ang mga tao. Hindi niya alam kung gaano siya nagkakamali at makalipas ang araw na iyon,
hinanap ng babae si Jin at ibinigay ang perang ipinangako niya. Akami ang pangalan niya at binigyan niya si Jin ng kanyang business card habang nangangakong ililibre siya ng pagkain balang araw. Itinago ni Jin ang pera at umuwi nang hindi na masyadong pinag-isipan ang nangyari. Pero pagdating niya sa Undertown ay may mali at pula ng dugo ang paligid na nakakalat sa lupa ang mga bangkay ng kanyang mga kapitbahay, kaya nagsimulang kumakabog ang dibdib ni Jin habang patakbo siyang papunta sa kanilang bahay. Sa loob ay nakasandal si Kaki sa pader na napupuno ng sugat ang kanyang katawan, hindi maintindihan ni Jin ang kanyang nakikita dahil iniisip niyang natutulog lang ang lahat at nilapitan niya si Kaki at sinubukan na gisingin, nangangakong lalagyan ng laway ang mga sugat niya dahil iyon ang palaging itinuturo ng kanyang lolo. Ngunit napabuntong hininga si Kaki dahil alam niyang kasinungalingan ang itinuro niya kay Jin. Tinanong ni Jin kung bakit natutulog ang lahat at sinabi ni Kaki na hindi sila natutulog dahil wala na sila, hindi maintindihan ni Jin ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kaya ginamit ni Kaki ang huli niyang lakas para yakapin siya ng mahigpit at ibigay ang huli niyang aral, ang karahasan ang nagdala sa kanilang lahat sa ganitong kalagayan at ito ang resulta na matagal na niyang ipinapaalala. Pagkatapos noon ay tumigil na sa paghinga si Kaki at hindi pa rin maintindihan ni Jin dahil iniisip niyang pagod lang ang kanyang lolo. Inilagay niya ang katawan ni Kaki sa isang kariton at hinihila ito sa ilalim ng malakas na ulan papunta sa isang malapit na klinik. Kinakatok ang pinto at nagmamakaawa ng tulong. Binuksan ng may-ari ang pinto at humingi ng bayad pero iilang barya lang ang hawak ni Jin. Itinulak siya palayo at sinarhan ang pinto dahil wala siyang pakialam sa problema ng isang batang pulubi. Patuloy na itinulak ni Jin ang kariton sa ulan at dumaraan sa mga bahay na may mainit na ilaw sa loob. Nakikita niya ang mga pamilyang sabay-sabay kumakain na nagtatawanan at masaya. Hindi niya maintindihan ang mga damdaming bumabalot sa kanya dahil hindi pa niya ito naranasan kailanman. Sinubukan niyang tawagan si Kuga gamit ang espesyal na teleponong pinaghahatian nila ngunit sa mansyon ng Amagi. Nahuli ng ama ni Kuga ang telepono at binasag ito bago pa makasagot si Kuga at naputol ang tawag sa panig ni Jin, kaya inakala niyang binaliwala siya ng kaysa isa niyang kaibigan sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Dahil sa matinding desperasyon ay naalala ni Jin ang business card ni Akami at hinanap siya, agad siyang tinulungan ni Akami at dinala si Jin at ang katawan ni Kaki sa ospital nang walang tanong at nang dumating ang mga investigador. Nakilala nila ang uri ng sugat dahil tumutugma ito sa isang serial attacker na matagal na nilang hinahabol. Isang nilalang na tinatawag nilang Wind Monster at napansin ni Detective Shama kung gaano kasira ang loob ni Jin. Inabot niya kay Jin ang isang palawit na pagmamayari ni Kaki at sinabi sa kanya na kapag dumating ang mga mahihirap na oras, dapat itaas niya ang kanyang ulo dahil hindi niya mahahanap ang pag-asa kung nakatingin lang siya sa lupa. Tinanong ni Jin kung ano ang pag-asa kaya't itinuro ni Shama ang silid kung saan nagpapahinga si Akimi at sinabi na siya na ngayon ang pag-asa ni Jin. Walang pag-aalinlangan at inalok ni Ami na kupkupan si Jin at pinaliguan niya ito, pinakain at itinuring na parang pamilya. Habang nasa bathtub ay ipinaliwanag niya kay Jin na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng ginang at tawagin na lang siyang ate. Tinanong niya kung nakaligaw na ba si Jin kasama ang kanyang nanay noon at sinabi ni Jin na wala siyang mga magulang, ang lolo lang niya ang kasama. Mahigpit siyang niyakap ni Ami dahil nakikita niya kung gaano kabasag si Jin. Nakaramdam si Jin ng hagupit ng mga emosyon na hindi pa niya naranasan kailanman at bigla siyang umiyak nang hindi niya alam kung bakit. Dahil ang huling beses na may yumayakap sa kanya ng ganito ay ang sandali bago tumigil sa paghinga ang kanyang lolo, pero hindi pa tapos ang bangungot. Kinabukasan ay magkasamang namimili sina Jin at Akimi at masaya siya at sinusubukan din ni Jin na maging masaya, pero pauwi na sila nang biglang may dila na lumabas mula sa kung saan at tumusok sa dibdib ni Akimi at natunton na ng serial attacker si Jin. Isa siyang player na isang halimaw na uri ng chameleon na kayang pahahabain ang dila niya na parang talim. Ibinunyag niyang siya ang pumatay kay Kaki at sa lahat ng nasa Undertown dahil matagal na niyang hinahabol si Jin at nararamdaman niya kung ano talaga si Jin. Tumayo si Jin sa harap ni Akimi para protektahan siya pero sinaksak siya ng halimaw sa dibdib at itinapon na parang basura, bago tuluyang mapatay ng halimaw si Ami na nagawa niyang pabagsakin ito, pero ginilitan nito ang kanyang mukha at nag-iwan ng malalim na peklat. May nagising sa loob ni Jin at nagbago ang kanyang mga mata at tumutuwid ang kanyang buhok habang kumikidlat ang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Ang singsing ng anghel sa kanyang kamay ay nagsimulang magliwanag ng matindi dahil may malalim sa loob niya na tumutugon sa panganib.
Sa isang pagsabog ng enerhiya nagbago si Jin at natatakpan ang kanyang katawan ng isang itim at dikit sa balat na suit na may mukhang parang maskara, kaya mukha na siyang isang demonyo at halos hindi na nakapagsalita ang chameleon monster at nakapagbulong lang ng isang salita, bago sumugod si Jin at tuluyan siyang binura sa mundo sa isang suntok. Bumalik si Jin sa normal at agad nawalan ng malay dahil hindi kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng nangyari. Pagkagising niya sa ospital ay nabuhay si Akemi at may peklat ang kanyang mukha, pero nakangiti siya habang niyayakap si Jin. Sa ngayon ay nakahanap na si Jin ng bagong pamilya at lumipas ang mga taon at si Jin ay isa na ngayong binata na nakatira pa rin sa Undertown, patuloy na naniningil ng 10,000 yen para magligtas ng mga tao. Si Akami ay may maliit na tindahan ng pagkain sa malapit at nangarap na makaipon ng sapat na pera para mapag-aral si Jin, pero sinasabi ni Jin na huwag na siyang mag-abala dahil ayos na siya, masaya nang manatili kasama niya magpakailanman at sagot ni Akami ay isang pabiro na kurot sa ulo niya. Samantala si Cougar ay naging gininto ang anak ng pamilyang Amagi at siya ang kapitan ng soccer team ng kanyang high school, napapalibutan ng mga humahanga at patuloy na obsessed sa pagiging bayani ng katarungan tulad ng paborito niyang karakter sa TV na si Alphaz. Sa isang formal na party na ginanap para ipagdiwang ang kanyang mga tagumpay, tinanong siya ng host kung ano ang gusto niyang maging pagkatapos ng graduation at sinagot niya na gusto niyang maging bayani ng katarungan, nagtawanan ang mga tao dahil inakala nilang biro lang iyon. Pero hindi tumatawa si Cougar dahil seryoso siya sa bawat salitang sinabi niya, bumuo siya ng isang team ng mga dating empleyado ng Amagi Corporation na naniniwala sa kanyang pangarap. Gumawa sila ng mga prototype na gadget at nagpapatrol sa lungsod tuwing gabi para pigilan ang mga krimen. Kaya nang may isang arsonist na nagsimulang magsunog ng mga gusali sa buong Tokyo, nakita ni Kuga ang pagkakataon para patunayan ang sarili bilang isang tunay na bayani at ang arsonist ay isa ring player na kayang lumikha at kontrolin ang apoy, sinusunog niya ang mga gusali dahil nasisiyahan lang siyang panoorin ang mga ito na masunog. Kayang maramdaman ni Jin kapag may mga player sa paligid kaya't napansin din niya ang mga sunog. Pareho silang dumating sa isang nasusunog na gusali sa parehong gabi at sa loob ay may isang pamilyang na-trap dahil nawalan ng malay ang ina matapos matamaan ng bumagsak na debris. Ipinahayag ni Cougar ang mga panganib at napagpasyahan niyang hindi nila maligtas ang lahat, kaya para kay Cougar ang matalino na desisyon ay iwan ang ina at iligtas na lang ang mga bata subalit tuluyang binaliwala ni Jin ang sinabi niya. Binuhat niya ang ina at inilagay sa tabi ng mga bata at sinabi sa kanila na kumapit ng mahigpit, pagkatapos ay binuhat niya silang lahat at inilabas sa ligtas na lugar kahit gumuho ang sahig gamit lang ang kanyang matibay na loob dahil tumanggi siyang mag-iwan ng kahit sino. Napatingin si Cougar nang hindi makapaniwala dahil ayon sa kanyang calculation ay imposible iyon pero nagawa pa rin ni Jin. Hindi pa tapos si Jin dahil nasa loob pa rin ang arsonist at ang problema. Naiwan ni Jin sa bahay ang espesyal niyang activation gum at ang chewing gum na ito ay ginawa ng Amagi Corporation para tulungan siyang mag-transform ng hindi dumadaan sa matinding emosyonal na trauma. Kaya kung wala ito ay hindi siya makakapag-transform kung kailan niya gusto. Natagpuan ng arsonist si Jin at agad nitong nakilala kung ano talaga siya at nagbago ito sa tunay nitong anyo, isang dambuhalang nilalang nagawa sa apoy at sinimulang bugbugin si Jin habang inaasar siya. Sinasabing mas mataas ang mga player kaysa sa mga tao at hindi na nila kailangang magtago. Sinabihan lang siya ni Jin na tumahimik at sinaksak siya ng arsonist sa dibdib pero sa halip na bumagsak, naramdaman ni Jin na nag-activate ang kanyang singsing ng anghel dahil ang sakit ay nagpagising ng isang bagay na malalim sa loob niya, napalibutan ng kidlat ang kanyang katawan habang nagbabago siya bilang Z. Ginamit ni Jin ang fire extinguishing spray ni Cougar para pigilan ang apoy ng halimaw na maghilam. At pagkatapos ay binalot niya ito ng isang malakas na ipu-ipon ng hangin hanggang tuluyan itong maubusan ng hangin, dahil hindi maaaring magliyab ang apoy kung walang oxygen. Talo na ang arsonist pero may nangyaring mali at tumibok ang puso ni Jin ng isang beses, tapos biglang tumigil at bumagsak siya sa lupa habang nabasag ang kanyang palawit, dahil hindi kinaya ng kanyang katawan ang hindi kumpletong transformation. Pinulot ni Konoha ang basag na palawit sa mismong pagdating ng mga bumbero. Isinugod si Jin sa ospital sa kritikal na kalagayan at sa ospital ay nagkaroon ng press conference kung saan pinuri si Cougar bilang bayani na nagligtas sa pamilya. Ginamit ng kanyang ama ang pagkakataon para i-promote ang teknolohiya ng Amagi Corporation. Alam ni Cougar ang totoo na si Jin ang tunay na bayani pero nanahimik siya dahil iyon ang utos ng kanyang ama.
Samantala ay nalaman ng lolo ni Cougar na si Mitsugay ang tungkol sa pag-iral ni Jin, siya ang chairman ng Amagi Corporation at ang lalaking orihinal na lumikha ng mga player ilang dekada na ang nakalipas. Simula nang nakawin ni Kaki si Z ay patuloy na niya itong hinahanap, kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na kunin agad si Jin at nagising si Jin sa isang kakaibang silid at nakita niya si Akimi na hawak ng isang halimaw sa likod ng salamin, sumigaw si Jin at nagmakaawang pakakawalan siya. Kusang nag-activate ang singsing ng anghel dahil sa sobrang galit niya, sumabog ang kidlat sa paligid ng kanyang katawan habang nagtatransform siya at binasag ang salamin na naghihiwalay sa kanila at nilabanan niya ang halimaw gamit ang lahat ng lakas niya, pero hindi matatag ang kanyang kapangyarihan dahil hindi pa kompleto ang kanyang transformation. Binugbog siya ng halimaw habang tinatawag siyang mahina at hindi buo at nang mukhang wala ng pag-asa. Umabot sa sukdulan ang galit ni Jin at tinapos niya ang halimaw sa isang suntok na tuluyang nagwasak sa buong katawan nito. Pero nang makita ni Jin ang sarili niyang refleksyon sa salamin at napahinto siya dahil isang halimaw ang nakatingin pabalik sa kanya, hindi na niya nakilala ang sarili niya at isang siyentistang nagmamasid sa laban ang nagpaliwanag ng sitwasyon. Hindi pa kumpleto ang transformation ni Jin at mabilis na nasira ang kanyang cellular structure. Kapag hindi niya matatalo ang lahat ng player na nasa paligid ay tuluyang babagsak ang kanyang katawan dahil kailangang maalis ng kanyang Z-factors ang lahat ng banta para maging stable siya. May isa pang player sa silid na si Akimi at ayaw maniwala ni Jin at sumigaw siya sa grupo ni Mitsugay na ibalik si Akimi sa dati, ngunit bago pa may magawa ang sinuman ay binaril ng isa sa mga bodyguard si Akimi sa ulo at napaluhod si Jin sa matinding kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mitsugay ang katotohanan at hindi iyon ang totoong Akimi at isa lamang iyong clone, isang ilusyon na ginawa para subukan ang emosyonal na hangganan ni Jin at ang tunay na Ami ay buhay pa, patuloy na nagtitinda sa kanyang food stall at walang kaalam-alam sa nangyari. Halos hindi ito maproseso ni Jin dahil ginamit at ginawang sandata laban sa kanya ang kanyang emosyon. Ipinakilala ni Mitsugay ang sarili bilang chairman ng Amagi Corporation at siya ang orihinal na lumikha ng mga player at ibinunyag niya ang lahat ng hindi alam ni Jin tungkol sa kanyang nakaraan. Si Jin ay nilikha sa mga laboratorio ng Amagi bilang isang sandata na may kakayahang makaramdam at pumatay ng mga player. Tinawag siya ng mga scientist na Z pero naniwala si Kaki na karapat-dapat siyang mabuhay bilang isang tao, kaya ninakaw niya si Jin mula sa lab at pinalaki bilang kanyang apo. Ngayon ay kailangan ni Mitsugay ang tulong ni Jin dahil ang mga nakatakas na player ay matagal nang namumuhay kasama ng mga tao. Ang ilan ay namuhay ng tahimik pero ang iba ay lihim na umaatake at si Jin lang ang may kakayahang hanapin sila. Tinanong ni Jin kung bakit siya tutulong sa mga taong lumikha ng mga halimaw. Sinabi ni Mitsugay ang masakit na katotohanan at nararamdaman ng mga player si Jin tulad ng pagramdam niya sa kanila. Hanggat umiiral si Jin nasa panganib ang lahat ng taong malapit sa kanya dahil hahabulin ng mga player ang sinumang konektado sa kanya. Ang tanging paraan para maprotektahan ang mga mahal niya ay ang tuluyang lumayo sa kanila. Wasak ang damdamin ni Jin pero pumayag siyang makipagtulungan kay Mitsugay sa ilang kondisyon at gusto niyang ayusin ang peklat sa mukha ni Akimi. Tulungan siyang mahanap ang anak na nawala sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Kapalit nito ay magiging Z si Jin at wawakasan ang ibang player at mula sa sandaling iyon ay iniwan ni Jin ang kanyang buhay bilang tao. Dinala siya ni Mitsugay sa ilalim ng lupa sa isang lugar na tinatawag na Forgotten Land, ang mga guho ng orihinal na laboratorio ng player. Naroon ang isang napakalaking aparato na tinatawag na Ring of Exposure, na ginagamit noon para pilitin ang mga player na ilabas ang kanilang tunay na anyo at may koneksyon dito ang singsing ng anghel ni Jin. Kahit hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Mitsugay kung paano. Habang umaalis si Jin sa pasilidad ay nadaanan niya ang food stall ni Ami pero hindi siya huminto, may naramdaman si Ami na mali at lumabas siya at naguguluhan dahil pakiramdam niya ay may dapat siyang makita pero wala na si Jin, hindi niya kayang ilagay si Ami sa panganib. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Konoha sa stall at nag-usap sila ni Ami tungkol kay Jin. Ibinigay ni Ami kay Konoha ang palawit ni Kaki dahil naniniwala siyang mas malaki ang tsansang muling makita ni Konoha si Jin. Sa mga anino isang lalaking nagngangalang Hitani ang ngumiti dahil matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Lumipas ang 2 taon ay lihim na nagsanay si Jin sa pasilidad ni Mitsugay. Sinuri at inaral ang kanyang katawan para makagawa ng mga espesyal na kagamitan na isang custom suit na kumakabit sa kanyang katawan kapag nagtatransform siya.
at espesyal na chewing gum na nagpapagana sa kanyang Z-factors para makapag-transform siya ng walang matinding emosyonal na trauma. Mas malakas na siya ngayon at mas mabilis at mas kontrolado, pero hindi pa rin kumpleto ang kanyang transformation dahil hindi pa alam ng mga scientist kung paano siya itutulak sa susunod na antas. Bumalik si Jin sa Undertown at nilalabanan niya ang mga player sa mga anino at hindi na nagpapakita sa kahit sino mula sa kanyang nakaraan. Napansin ng mga walang tirahan na biglang bumababa ang marahas na krimen pero hindi nila alam kung bakit dahil si Jin ay kumikilos ng mag-isa. Samantala ang 2 taon nang naghihirap si Cougar dahil alam niyang si Jin ang tunay na bayani noong insidente ng arson, alam niyang siya ang natigilan habang si Jin ang nagligtas ng mga buhay at unti-unti siyang tinakain ng konsensya. Ang kanyang assistant na si Hayami ay lihim na gumagawa ng isang proyekto na isang suit na nagpapalakas ng kakayahan, hango sa paboritong anime hero ni Cougar na si Alcos at gumagamit ang suit ng teknolohiya ng Amagi Corporation para palakasin ang lakas, bilis at kakayahang lumaban ng magsusuot nito. Nang makita ni Cougar ang prototype ay napaluha siya dahil ito na ang pagkakataon niyang maging isang tunay na bayani. Pero may iba pang matagal nang nagmamasid kay Cougar na isang kakaibang matandang lalaki na nagngangalang Jiro, ang matagal nang nagmamanman kay Cougar at sinusubok ang pananaw niya tungkol sa katarungan. Galit na galit si Jiro sa pamilyang Amagi dahil ang ama ni Cougar na si Saizo ang naglibing sa kanya ng buhay ilang taon na ang nakalipas para itago ang mga eksperimento sa mga player. Namatay ang anak ni Jiro na si Ikero sa underground na kulungang iyon. Ngunit hindi tuluyang namatay si Jiro dahil ginamit niya ang DNA ng player para buhayin muli ang kanyang anak at panatilihin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng matinding galit. Ngayon silang mag-ama ay nagpaplano ng paghihiganti laban sa pamilyang Amagi kasama ang isang misteryosong grupo. Sa isang food distribution event sa Undertown ay namigay ng pagkain sina Konoha at ang kanyang ina sa mga walang tirahan. Dumaan si Jin at agad siyang nakilala ni Konoha at hinabol niya si Jin at sinabi na minsan ay nakikita pa rin niya si Akemi. Nabanggit din niya na nakatanggap si Ami ng liham na nagsasabing muling nagkita si Jin at ang kanyang mga magulang. Biglang tumigil si Jin sa paglalakad dahil alam niyang kasinungalingan ang liham na iyon, ginawa ng grupo ni Mitsugay para ipaliwanag ang kanyang pagkawala. Sinabihan niya si Konoha na tigilan na ang paglapit sa kanya saka siya umalis nang hindi na lumingon. Dahil naalala niya ang sinabi ni Mitsugay tungkol sa mga player na tina-target ang sino mang malapit sa kanya, hindi maintindihan ni Konoha kung bakit napakalamig ng pakikitungo ni Jin. Pinanood niya itong umalis habang hawak pa rin ang palawit na matagal na niyang iniingatan. Pag-uwi ni Jin ay may nakita siyang isang babaeng kulay rosas ang buhok na nagngangalang Hanako na nagtatago sa loob ng kanyang aparador. Takot na takot ito dahil nakita niyang tunawin ng isang halimaw ang mukha ng isang lalaki at mula noon ay patakbo na siyang tumatakas. Sinabihan siya ni Jin na umalis pero tumanggi si Hanako dahil masyado siyang takot na mapag-isa, laban sa mas maayos niyang pag-iisip at pinayagan ni Jin na manatili siya at kinagabihan ay nakaramdam ng panganib si Jin at lumabas para mag-imbestiga, iniwan si Hanako sa loob. Naabutan sila ng halimaw na humahabol sa kanya at ito ang kapareha ng Sand Monster, isang player na uri ng insekto na may kakayahang lumikha ng mga kopya ng sarili at dalawa sa kanila ang pumalibot kay Hanako at sinimulang latin siya, sinasabing wala siyang silbi. Biglang lumitaw si Jin at nag-alok na iligtas siya kapalit ng 10,000 yen at pumayag si Hanako dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kinutya siya ng isa sa mga lalaki dahil naniningil siya ng pera kaya sa isang iglap ay pinabagsak ni Jin ang lahat ng kalaban, ngunit nakaligtas ang Sand Monster sa kanilang huling engkwentro. Nag-transform ito sa tunay nitong anyo at inatake si Jin na hindi makapag-transform dahil naiwan niya ang activation gum sa bahay. Mabagsik ang labanan dahil ang katawan ng Sand Monster na naglalabas ng mga corrosive na particle na unti-unting tinutunaw ang balat ni Jin. Nang mukhang wala ng pag-asa ay kusaring nag-activate ang singsing ni Jin, winasak niya ang katawan ng halimaw ngunit hindi niya napansin na ang ulo nito ay nag-transform bilang isang insekto at gumapang palayo. Nagsimulang matunaw ang katawan ni Jin dahil buhay pa rin ang player sa kung saan. Dumating ang sweeper na isang nilalang na may balabal na naglilingkod sa komunidad ng mga player na tinatawag na evils. Trabaho niyang alisin ang sinumang player na lumalabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga tao. Tinapos niya ang ulo ng Sand Monster at iniligtas ang buhay ni Jin. Ngunit pagkatapos noon ay hinawakan niya si Jin gamit ang kanyang espada at walang nangyari.
Naguluhan ang sweeper dahil dapat tunawin ng kanyang espada ang sinumang player na matamaan nito pero hindi natunaw si Jin dahil hindi siya player, pero hindi rin siya ganap na tao. Bago pa makapagsiyasat ang sweeper na may isang taong lumitaw mula sa mga anino, sinabihan niya ang sweeper na umatras dahil hindi si Zed ang pakay niya at tinanong ni Jin kung sino siya, at ngumiti lang ang lalaki dahil matagal na niya siyang pinagmamasdan. Naaalala pa nga niya ang araw na ipinanganak si Zed at sinabi niya kay Jin na ingatan ang isang batang babae na karga niya saka siya nawala sa dilim. Ipinaliwanag ng grupo ni Mitsugay ang nangyari at ang sweeper ay nagtatrabaho para sa isang komunidad na tinatawag na The Evils, mga player na piniling mamuhay ng tahimik kasama ng mga tao. May mahigpit silang mga patakaran at sinumang player na lalabag at aatake sa tao ay inaalis ng sweeper. Pero tila iba ang nilalaro ni Heitani dahil isa siyang evil na minamanipula ang parehong tao at player para sa sarili niyang plano. Samantala ay natanggap na rin ni Cougar ang kanyang kompletong alpha suit, isa itong puting armor na may mga pakpak sa noo at isang umaagos na kapa at eksaktong kamukha ng paborito niyang anime hero. Napaiyak siya nang makita ito dahil iyon na ang lahat ng pinapangarap niya. Pero naghanda na si Jiro ng isang pagsubok at tinawagan niya si Cougar at sinabi na aatakihin ang tatlo niyang babaeng tagahanga kung hindi niya sila ililigtas. May kapalit ito at ang kapatid niyang si Konoha ay di umano'y nalulunod sa school pool sa parehong oras. Isa lang ang maaari niyang iligtas at ang mga tagahanga o ang kapatid niya, kaya kailangan niyang pumili at pinili niya ang kapatid niya at pagdating niya sa pool ay maayos na maayos si Konoha dahil wala naman talaga siyang panganib. Panlilinlang lang ang lahat at ang tatlong tagahanga ay tuluyan nang nawala. Tinawagan ulit ni Jiro si Cougar at sinabi na bumagsak siya sa pagsubok dahil ang tunay na bayani ay nagligtas ng mga estranghero, hindi ng pamilya at ang katarungan ay hindi dapat personal. Wasak si Cougar dahil sinubukan niyang maging bayani pero tatlong inosenteng tao ang nawala dahil sa kanyang desisyon. Kasabay nito ay nasalubong ni Jin si Konoha habang naglalakad kasama si Hanako. Nakita ni Konoha na nakakapit si Hanako sa braso ni Jin at bumagsak ang loob niya dahil balak sana niyang ibalik ang palawit. Sinabihan siya ni Jin na tigilan na ang paglapit sa kanya dahil naalala niya ang babala ni Mitsugay tungkol sa mga player na tina-target ang sinumang malapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Konoha at pinanood niya si Jin na umalis kasama ang ibang babae at may parang nabasag sa loob niya. Gumalaw na ang dalawang bug monster na magkapatid at dinukot nila si Konoha at ang kaibigan niyang si Tomomi para akitin si Jin sa isang patibong. Ang isang kapatid ay nakipaglaban kay Jin sa mga rooftop, habang ang isa naman ay pinahihirapan ang mga babae sa isang nakatagong silid. Malubha ang pagkatalo ni Jin dahil wala siyang activation gum kaya hindi siya makapag-transform. Binugbog siya ng halimaw hanggang matakpan siya ng dugo habang nilalait siya at sinasabing mahina siya. Pero tumanggi si Jin na sumuko dahil patuloy niyang iniisip sina Konoha at Tomomi na nasasaktan sa kung saan. Iniisip niya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagprotekta sa isang tao at ang bigat ng buhay ng iba ay nagpapabigat sa buong katawan niya. Napagtanto niya na ito pala ang tunay na pakiramdam ng pag-aalaga sa isang tao kaya't nagpasya siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Anuman ang mangyari sa kanyang katawan at kusang nagsimulang tumaas ang Z-factors ni Jin dahil ang matibay niyang determinasyon ay may ginigising na malalim sa loob niya. Samantala ay pinahihirapan ng isa pang bug monster si Konoha at kinukuha nito ang leeg niya ng sapat lang para dumudugo dahil nasisiyahan itong takutin siya, sobrang tindi ng trauma kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog. Dumating si Cougar suot ang kanyang alpha suit at nadatnan si Konoha na sugatan at inilipad niya ito palayo para iligtas, pero marami na itong nawalang likido at sa wakas ay natunton ni Jin ang silid kung saan ikinulong ang mga babae at pinalaya sila. Ngunit bago pa sila makalayo ay sinaksak siya ng bug monster mula sa likod, tumatagos sa kanyang dibdib at dapat ay tapos na si Jin pero sa halip ay nag-activate ang kanyang singsing ng anghel. Huminto ang kanyang transformation dahil hindi pa siya sapat na malakas para maabot ang buong kapangyarihan. Doon biglang lumitaw si Heitani at sinabi niya kay Jin na hindi nasakit ang susi sa kanyang transformation dahil nalampasan na niya ang yugtong iyon. Ang kailangan niya ngayon ay ibang bagay at inilabas ni Heitani ang isang tulos na gawa mula sa mga piraso ng Ring of Exposure, ang napakalaking aparato sa Forgotten Land na pumipilit sa mga player na ilabas ang tunay nilang anyo. Sinabi niya kay Jin na ang tulos na ito ay konektado sa kanyang singsing ng anghel sa paraang kahit si Mitsugay ay hindi lubos na nauunawaan, pagkatapos ay isinaksak niya ito sa dibdib ni Jin.
Ang sakit ay higit pa sa anumang naranasan ni Jin at marahas na nanginginig ang kanyang katawan habang sinisipsip ng tulos ang sarili nito sa kanyang laman, sumabog ang kidlat sa paligid niya habang nabuo ang isang puting orb sa gitna ng kanyang dibdib at pagkatapos ay sumabog si Jin. Isang haligi na pulang liwanag ang bumulusok paitaas sa langit kitang-kita sa buong lungsod, winawasak ng shockwave ang gusali sa paligid niya dahil sobra ang inilabas na enerhiya at nang mawala ang liwanag, naabot na ni Jin ang kanyang ganap na anyo. Pula na ang kanyang katawan sa halip na puti at mas mahaba at mas matalas ang kanyang mga sungay, napakalakas ng kanyang aura na parang isang hari ng mga demonyo at pinanood ito ni Hitani ng may kasiyahan dahil tuluyan ng ipinanganak ang charisma. Ang pulang anyo ni Jin ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sobrang bilis niya kaya halos hindi na siya masundan ng mga tracking system at sobrang taas ng kanyang lakas, at ang singsing ng anghel niya ay may bago at nakakatakot na kakayahan kaya nitong pilitin ang sinumang player sa paligid na bumalik sa tunay nilang anyo kahit labag sa kanilang kalooban. Tinunton ni Jin ang natitirang bug monster at inactivate ang kanyang singsing at sinubukan ng halimaw na lumaban, pero nanaig ang kapangyarihan ng Ring of Exposure dahil masyado itong malakas para labanan, nabiyak ang anyo nitong parang tao at lumabas ang tunay nitong anyo. Sinubukan pa nitong lumaban pero iniiwasan ni Jin ang bawat atake na parang mabagal ang oras. Madali niya itong pinabagsak dahil napakalaki ng agwat ng kanilang lakas at lumitaw si Hitani at sinabihan si Jin na tapusin na ito. Galit na galit ang bug monster dahil si Hitani mismo ang nagudyok sa kanya na umatake kay Jin noon. Ngunit inamin ni Hitani na ginamit lang niya ang magkapatid para itulak si Jin sa kanyang huling anyo dahil wala talaga siyang pakialam sa kanila dahil sa mga kasangkapan lang sila. Tinapos ni Jin ang halimaw ng walang pag-alinlangan at winasak din ang clone na lumabas mula sa katawan nito bago pa ito makatakas. Ngunit may mali dahil biglang nagkaroon ng biyak ang orb sa dibdib ni Jin at nagsimulang mag-iba-iba ang kanyang kapangyarihan, bumalik siya sa puting anyo dahil hindi na kayang panatilihin ng kanyang katawan ang pulang transformation. Samantala ay patuloy na nilalabanan ni Cougar ang isa pang bug monster gamit ang kanyang alpha suit. Kayang lumikha ng halimaw ng walang katapusang mga clone kaya't halos imposible itong tuluyang patayin at sa unang pagkakataon mula pagkabata ay nagtulungan sina Jin at Cougar. Inayos nila ang kanilang mga galaw para sabay na lipulin ang pangunahing halimaw at lahat ng clone nito, dahil iyon lang ang paraan para mapigilan ang muling paghilom nito at nang matapos ang laban, bumalik si Jin sa anyong tao sa wakas ay nakita ni Cougar ang kanyang mukha at napagtanto niyang si Jin pala ang lahat ng iyon. Bumagsak siya sa iyak dahil napagtanto niyang mag-isa palang nilalabanan ni Jin ang mga halimaw sa lahat ng panahong iyon, habang siya ay nagkukunwaring bayani lang at dinurog siya ng konsensya at binuhat ni Jin si Hanako pauwi. Nagising ito at mahigpit siyang niyakap habang umiiyak dahil sa matinding takot na naramdaman niya. Humingi ng tawad si Jin dahil iniwan niya ito at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pinayagan ni Jin na may makalapit muli sa kanya. Gusto ni Kuga ng mga sagot at dinala ni Mitsugay sina Kuga at Jin sa research facility at ibinunyag ang lahat ang mga player, ang mga arena na si Zet at ang buong madilim na kasaysayan ng Amagi Corporation at nabigla si Kuga sa nalaman niya tungkol sa mga ginawa ng kanyang pamilya, pero kasabay nito ay nakaramdam din siya ng excitement. Sinabi niya kay Jin na dapat silang magkasamang lumaban tulad noong bata pa sila at bilang magkapareha sa katarungan. Pinutol agad ni Jin ang ideya dahil hindi naman sila kailanman naging isang team at ipinakita ni Kuga kay Jin ang isang drawing ng pulang anyo ni Zet, iminungkahing tawagin siyang Zetman. Sinabihan siya ni Jin na itago ang drawing at tigilan ang pagtrato dito na parang laro, dahil ang pangaso ng mga player ay hindi kasiyahan kundi laban para mabuhay at sa ospital. Tinanong ni Konoha sina Jin at Kuga tungkol sa mga halimaw at naalala niya ang sinabi ng bug monster tungkol sa pamilyang Amagi na lumikha ng mga player, kaya gusto niyang malaman ang totoo. Nagsinungaling si Jin at sinabi na wala rin silang alam at nalito si Kuga pero alam ni Jin na ang pagsasabi ng totoo kay Konoha ay maglalagay lang sa kanya sa mas malaking panganib, dahil may mga bagay na mas mabuting hindi nasabihin. Kalaunan ay dinala ni Jin si Hanako sa kanyang bahay at magkasama silang nagpalipas ng gabi at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pinayagan ni Jin ang sarili niyang mangarap ng normal na kinabukasan at sinabi niya kay Hanako na gusto niyang mag-ipon ng pera, bumili ng bahay at bumuo ng pamilya. Naantig si Hanako dahil wala pang tao na nakipag-usap sa kanya tungkol sa hinaharap at sinabi niya kay Jin na gusto rin niyang maging pamilya nito. Naghalikan sila,
pero sa research facility ay may isa pang lihim na ibinunyag si Mitsugay at dinala niya si Jin sa isang nakatago na vault sa ilalim ng lupa. Sa loob ay may tangke na puno ng likidong pang-preserve at lumulutang sa loob nito ang ulo ni Kaki. Napaluhod si Jin at ipinaliwanag ni Mitsugay na tuluyang nawasak ang katawan ni Kaki pero nailigtas ang kanyang utak. Sa loob ng maraming taon ay pinanatili nila siyang buhay at ginamit ang kanyang isipan bilang isang databank. Lumitaw sa computer screen ang mga alaala ni Kaki at tinanong niya si Jin kung kumusta na siya at tinanong din niya kung hawak pa rin ni Jin ang pulang bato mula sa palawit. Hindi makapagsalita si Jin at nakatitig lang siya sa lumulutang na ulo ng kanyang lolo habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sinabi ni Mitsugay na si Kaki lang ang nakakaalam kung paano makukumpleto ang transformation ni Jin pero wala nang pakialam si Jin sa kapangyarihan. Lumapit siya sa tangke at tiningnan ang kanyang lolo sa huling pagkakataon at pagkatapos, tinanggal niya ang mga cable dahil gusto niyang tuluyan ng makapagpahinga ang kanyang lolo. Lumabas sa screen ang huling mensahe ni Kaki na tinatanong kung kumusta na siya at sumagot si Jin sa gitna ng pag-iyak at sinabing maayos ang kanyang pagkain. Namatay ang screen at gumalaw na si Heitani at gamit ang DNA ni Jin mula sa mga nakaraang laban, lumikha siya ng 2 clone at ipinadala ang mga ito sa Amagi Mansion. Ang misyon nila ay nakawin ang palawit ni Jin dahil naglalaman ito ng pulang bato na binanggit ni Kaki sa kanyang huling mga mensahe. Inatake ng mga clone si Konoha sa loob ng kanyang silid dahil sa takot na takot siya dahil eksaktong kamukha ni Jin ang mga ito. Dumating ang totoong Jin kasama si Nakuga at Mitsugay sa tamang oras at hindi perpekto ang mga clone at nagsimulang natunaw habang naglalaban, pero nakatakas ang isa dala ang palawit at pagkatapos noon, sumabog ang mansyon dahil sa naglagay si Jiro ng mga pampasabog sa buong gusali habang abala ang lahat sa pag-atake ng mga clone. Nawasak ang tahanan ng pamilyang Amagi sa isang napakalaking pagsabog ng apoy pero nakaligtas si Konoha, subalit tuluyang nabasag ang kanyang tiwala dahil nakita niya ang isang perpektong kopya ni Jin na sinubukan na saktan siya, paano pa siya magtitiwala kahit kanino sa ngayon. Samantala lalong sumasakit ang ulo ni Hanako dahil sa patuloy niyang pag-aaway sa kanyang mga magulang tungkol sa mga desisyon niya sa buhay, pakiramdam niya ay walang nakakaintindi sa kanya maliban kay Jin at bumalik siya kay Jin at inamin ang lahat. Sinabi niya na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Jin dahil gusto niyang maging pamilya nito at niyakap siya ni Jin at hinalikan, dahil sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang maging masaya siya pero sa kabilang panig ng lungsod, nasa kamay na ni Heitani ang lahat ng kailangan niya. Nakabuo siya ng isang hukbo ng mga player na pagod nang magtago sa mga tao at hawak niya ang pulang bato mula sa palawit ni Jin, at may plano siyang babago sa mundo magpakailanman dahil ilalantad niya ang pag-iral ng mga player sa buong sangkatauhan. Samantala ay nakipag-ugnayan ang pinuno ng Evils kay Jin at humingi ng tulong para pigilan si Heitani. Pumayag si Jin dahil kailangan itong mapigilan bago pa niya sirain ang lahat at nakatayo si Kuga sa gilid ng school pool. Palutang-lutang si Konoha ng patihaya sa tubig at nakatingin sa salaming kisame. Kalma ang kanyang mga mata pero halatang tensyon ang kanyang katawan at bigla siyang gumugulong at lumubog sandali. Akala ni Kuga ay nalulunod siya kaya kumakabog ang dibdib niya pero agad ding tumayo si Konoha at sinabi na nag-e-ensayo lang siya, may swimming test daw siya sa susunod na linggo at ayaw niyang mapapahiya at natahimik si Kuga sandali. Tinawag niya ang pangalan ni Konoha at naalala ang sinabi nito noon tungkol sa kanyang katarungan, na gusto lang daw niya ng papuri at naalala ni Kuga ang araw na sinabi ni Konoha na gusto niya ang katarungan dahil pinapalakpakan siya ng mga tao pagkatapos. Naalala niya ang hindi tiyak ng ngiti nito at ramdam niya kung gaano kasakit iyon at tumingin si Kuga sa kanya at sinabing lalakas pa siya. Ipapakita raw niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanyang katarungan. Ngumiti si Konoha ng maayos pero ramdam ni Kuga na hindi siya lubos na naniniwala. Sa isip niya nagpasya siyang iba na ang mga bagay ngayon. Sa base ng Alphas ay nakatayo si Kuga sa harap ng kanyang koponan at naghihintay sa kanya ang puting suit na may pangalang Alphas. Sinusuri ng team ang mga sistema at mga armas at tumatango si Kuga at binabanggit na ipaalam sa kanyang ina na huwag mag-alala. Nakatayo malapit sa kanya si Hayami at seryoso ang mukha at iginiit niya kay Kuga na maaaring bitag ang impormasyong galing kay Jiro. Sumagot si Kuga na alam niya iyon pero hindi niya pwedeng baliwalain ang anumang may kinalaman kay Konoha. Sumakay siya sa transport vehicle at naghanda ng umalis papunta sa lugar na pinili ni Jiro at sa Undertown ay nakahiga si Jin sa kama kasama si Hanako.
nakatikip sila ng iisang kumot at magkadikit ang kanilang mga katawan at ipinahinga ni Hanako ang ulo niya sa dibdib ni Jin at ngumiti. Marahan na niyakap siya ni Jin at tumitingala sa kisame at sinabi niya na gusto niyang mag-ipon ng pera. Balang araw daw ay bibili siya ng bahay at doon sila titira bilang isang pamilya at namula si Hanako at nakaramdam ng halo-halong gulat at saya. Naalala ni Jin ang araw na iniligtas niya si Hanako mula sa sand player. Naalala niya kung paano siya humingi ng bayad tulad ng nakasanayan at kung paano hindi siya kailanman binayaran ni Hanako. Bigla rin itong naalala ni Hanako at binanggit na hindi pa rin niya siya nababayaran sa pagligtas ng buhay niya at doon ay ngumiti si Jin at sinabing hindi na niya kailangang magbayad. Dagdag niya na pamilya na niya siya ngayon at ang pagtulong sa kanya ay hindi na kailangan ng kapalit. Nakaramdam si Hanako ng ginhawa at tuwa at mas lalong lumapit sa kanya at naghalikan sila at ninamnam ang tahimik na sandaling iyon ng magkasama at nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Jin. Tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalan ni Kuga at sinagot niya ang tawag at narinig ang boses ni Kuga na puno ng pagmamadali. Sinabi ni Kuga na aalis siya dahil may natanggap siyang mensahe tungkol kay Konoha at narinig ni Jin ang tensyon sa boses ni Kuga. Agad niyang naisip na may seryosong nangyayari. Narinig din ni Hanako ang pangalang Konoha at biglang nagbago ang kanyang mukha. Binanggit ni Jin kay Hanako na kailangan niyang umalis at ipapaliwanag niya ang lahat kapag bumalik siya. Umalis siya sa kanilang maliit na bahay na may mabigat pero determinado ang loob. Sa isang parking lot sa loob ng lungsod ay naghihintay si Kuga suot ang pangkaraniwang damit at may dala ang kanyang case ng armas sa tabi niya. Dumating ang sasakyan ni Jiro at huminto at sinabi ni Jiro kay Kuga na sumakay na siya dahil ipapakita niya kung nasaan ang kanyang kapatid. Umupo si Kuga sa passenger seat at sinusubaybayan ng Alpha Team ang sasakyan sa kanilang monitor at kinakausap si Kuga sa pamamagitan ng communicator. Kalmadong nagmamaneho si Jiro sa mga kalsada habang may pabiro na tono ang kanyang boses. Giit niya na bibigyan niya si Kuga ng isa pang pagsubok tungkol sa katarungan. Masamang tumingin si Kuga at sinabing si Konoha lang ang pakay niya at huminto ang sasakyan sa isang pulang ilaw. Biglang nag-spray si Jiro ng isang bagay sa mukha ni Kuga. Nakaramdam si Kuga ng sakit sa ilong at lumabo ang kanyang paningin. Nanghina ang kanyang katawan sa loob ng ilang segundo at nawalan siya ng malay sa upuan at sa base ng Alpha. Nagsimulang kumurap ang tracking signal sa screen. Tinatawag ng team ang pangalan ni Kuga pero naging hindi stable ang signal at sa loob ng base. Nakaupo si Hayami sa pangunahing console at ni-report ng team na nawala ang signal ni Kuga. Sinabi ni Hayami na may interference lang at kunwari ay inaayos ang sistema. Sa totoo lang ay sinadya niyang ibaba ang tracking range at napasandal siya at sinabi sa iba na susubukan niyang ibalik ang signal, pero iba ang intensyon na makikita sa kanyang mga mata at sa silid kung saan nakahiga si Kuga. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at napagtanto na nasa isang kama siya sa loob ng isang hindi pamilyar na gusali. Bahagyang masakit ang kanyang ulo at napansin niyang nasa tabi niya ang kanyang mga armas at may naglagay ng earpiece sa kanyang tainga. Narinig niya ang boses ni Jiro sa device at sinabi ni Jiro na nagsimula na ang bagong pagsubok. Giit niyang hawak pa rin ni Kuga ang kanyang mga armas at walang signal ng telepono sa lugar na iyon. Idinagdag niya na kailangan harapin ni Kuga ang pagsubok na ito ng mag-isa at tumayo si Kuga at sinuri ang pinto at binuksan niya ito at pumasok sa isang koridor at sa dulo. Nakita niya ang isang malaking dining room na puno ng mga batang babae. Nakaupo sila sa mahabang mesa at nagkukwentuhan at napansin siya ng ilan at itinuro siya ng may tuwa. Itinago ni Kuga ang kanyang baril sa likod at sinubukan na magmukhang normal at ipinaliwanag ni Jiro na ang mga babaeng iyon ay mga tagahanga ni Kuga. Sinabi niyang dinukot ang mga ito at kailangang magpasya ni Kuga kung ililigtas niya sila o hahanapin si Konoha. Pinapaalala ni Jiro ang nakaraang pagsubok kung saan namatay ang tatlong babae nang piliin ni Kuga ang kanyang kapatid. Nagmadaling lumapit ang mga babae kay Kuga at nagtatawanan at kumakapit sa kanyang mga braso. Isang babae ang malakas na humingi ng autograph para sa kanyang kaibigan at nabigla si Kuga at bumibigat ang kanyang paghinga. Napagtanto niya na ginagamit ni Jiro ang kanyang kasikatan laban sa kanya. Tinanong niya si Jiro kung ano ba talaga ang nangyayari pero paulit-ulit lang sinabi ni Jiro na isa lang itong panibagong pagsubok ng katarungan. Pilit na ngumiti si Kuga at sinabi sa mga babae na kailangan lang niyang magpunta muna sa banyo at pumasok siya sa banyo at tumingin sa salamin. Binuhusan niya ng tubig ang kanyang mga kamay at mukha habang sinusubukan na linawin ang kanyang isipan.
iniisip niya si Konoha at ang mga babaeng namatay sa nakaraang pagsubok at alam niyang kayang patayin ni Jiro ang lahat ng tao rito para lang sa baluktot niyang kasiyahan. Naiintindihan ni Kuga na hindi niya maaaring basta iwan ang mga babaeng ito. Paglabas niya ng banyo ay may isang babaeng naghihintay sa pintuan at mukha itong kinakabahan at sinabing kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Dagdag rin nito na walang signal ng telepono sa loob at dapat daw silang tumakas ng magkasama. Hinawakan niya ang braso ni Kuga at hinihila siya sa hallway. Huminto sila sa isang bahagi ng pader at pinindot ng babae ang isang nakatagong panel at bumukas ang isang makitid na daanan. Humantong ito sa isang komportableng silid-tulugan na mukhang normal na kwarto ng isang babae at napansin ng ibang mga babae sa main hall ang bukas na pader. Nagsigawan sa tuwa dahil sa tingin nila ay napakaganda ng lihim na silid. Pumasok ang babaeng nakahanap ng daanan at kumaway kay Kuga. Sinasabi ngayon na ang tamang oras para tumakas at tumayo si Kuga sa bungad at nag-isip. Iniisip niya kung bahagi ba ito ng pagsubok ni Jiro o kung isa talaga itong biktimang gustong makatakas. Naalala niya kung paano pinili ni Jin na iligtas ang bawat tao sa nasusunog na gusali noong insidente ng arson. Napagtanto niya na gusto rin niyang iligtas ang lahat at sinabi niya sa babae na mauna na siyang umalis mag-isa at tumawag ng pulis kapag nakalabas na siya. Sinisiguro niyang babalik siya para akayin ang iba palabas. Bumalik si Kuga sa malaking silid at nagsiksikan ang mga babae sa paligid ng lihim na kwarto. Tumalon ang isang babae sa kama para subukan ito at tinawag si Kuga at sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang isang mabigat na tipak ng semento mula sa kisame at dinurog siya. Nanlalamig ang buong silid at kumalat ang dugo at alikabok sa kama. Nagsisigawan ang ibang mga babae sa matinding takot at nagsimulang tumakbo papunta sa labasan at sumigaw si Kuga at ipinahayag na huminto sila, dahil puno ng mga patibong ang lugar pero lumalamang pa rin ang takot. Ang babaeng kanina lang humihingi ng autograph ay dumaan sa kanya at sinampal siya sa mukha, sumigaw ito at binanggit na kasalanan niya ang lahat at tinawag siyang mamamatay tao at dinagdag nitong dapat sinabi niya ang tungkol sa panganib. Sinubukan ni Kuga na kausapin siya pero ayaw nitong makinig at doon ay nagdagsaan ang grupo sa hallway. Bumukas ang pinto sa dulo at nakita nila ang isang elevator at may mga tumakbo papasok at biglang nagsara ang pinto sa likod ng isang babae at naglock. Iniwan siyang mag-isa sa labas. Ang iba ay nanatili sa loob kasama ang babaeng kulay rosas ang buhok na tahimik na nagmamasid at sinusubukang unawain ang kilos ni Kuga. Umiingay ang mabibigat na yapak na bakal sa buong koridor at tumingin si Kuga sa pinanggagalingan ng tunog at nakita ang isang dambuhalang makina na papalapit. Mukha itong isang higanteng lalaking bakal na may mga martilyo bilang mga kamay. Narinig ang boses ni Jiro na nagsabing ito ang susunod na bahagi ng pagsubok. Batid niyang ang elevator sa dulo ng hallway ang daan papunta sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung susubukan bang puntahan ni Kuga o mananatili siya roon para labanan ang makina at protektahan ang mga babae. Tumingin si Kuga sa nanginginig na mga babae sa likuran niya at masakit pa rin ang katawan niya mula sa naunang pagsasanay, pero itinaas niya ang kanyang sandata. Sinabi niyang hindi niya kayang iwan silang mamatay at humakbang siya at sinalakay ang makina. Iwinasiwas ng makina ang mga martilyo nitong kamay na may nakakapuksan na lakas na halos hindi makaiwas si Cougar at nagawang harangin ang mga atake gamit ang sword mode ng kanyang sandata. Ramdam niya ang bawat hampas na yumayanig sa kanyang mga buto pero tumanggi siyang umatras palayo sa mga babae. Tinawag siya ni Jiro na kaawa-awa sa pamamagitan ng earpiece at kinutya ang matigas niyang paniniwala sa katarungan. Sa ibang bahagi ng lungsod ay nakaupo si Konoha sa maliit na apartment ni Akemi at hawak niya ang isang liham at nakatitig sa mga nakasulat doon. Naghahanda si Akemi ng tsaa habang pinagmamasdan ang kanyang bisita at namamaga ang mga mata ni Konoha sa kaiiyak at pagod. Pumunta siya roon dahil hindi na niya kayang manatili pa sa mansyon ng Amagi at binanggit ni Akemi na delikado na ngayon ang sitwasyon sa tahanan ng Amagi. Ikinwento niyang minsang pumunta sa kanyang food stall ang mga taong nagtatrabaho para sa korporasyon, giit nila na bumalik na raw si Jin sa kanyang mga magulang at inalok siya ng pera para kalimutan siya at ipaayos ang peklat sa kanyang mukha. Naalala ni Akemi kung paano niya ibinalik ang pera sa kanila at sinabi niyang hindi siya nagtitiwala sa Amagi Corporation, pero nagtitiwala siya kay Jin na lagi raw sinusubukan ni Jin na tumulong sa mga tao kahit mukhang nagagalit siya. Humingi ng paumanhin si Konoha sa mga ginawa ng Amagi Corporation kay Akemi. Giit ni Akemi na hindi niya siya sinisisi dahil alam niyang iba si Konoha sa iba at muling tumingin si Konoha sa liham at nagtanong kung talagang bumalik si Jin sa kanyang mga magulang.
Ipinaliwanag niyang wala naman siyang nakitang mga magulang at pakiramdam niya ay may mali sa kwento. Napagtanto niyang kaunti lang pala ang alam niya tungkol kay Jin at ngayon ay natatakot siya dahil doon. Sa buong lungsod ay biglang namatay ang lahat ng malalaking outdoor screen at napapatingala ang mga tao sa mga kalye. Naguguluhan at muling umiilaw ang mga screen at lumitaw ang mukha ni Heitani. Ipinakilala niya ang sarili bilang bahagi ng isang grupong tinatawag na evil. Sinabi niya na sila ay mga nilalang na nilikha ng mga tao at pagkatapos ay itinapon. Inutusan niya ang mga evil sa buong mundo na bumalik sa kanilang tunay na anyo at sa una ay inakala ng mga tao na biro lang ito. Biglang may isang lalaki sa gitna ng karamihan ang nagsimulang magbaluktot at magbago. Umunat ang kanyang katawan at tumitigas ang kanyang balat habang bumabalik siya sa anyong halimaw. Inatake niya ang mga taong malapit sa kanya at sumabog ang kaguluhan at napuno ng sigaw ang mga kalsada. Ngumiti si Heitani sa screen habang mas marami pang evil ang sumama sa pagpatay. Sa apartment ni Akemi ay nakita ni Konoha ang eksena sa telebisyon at parang nasuka siya. Sumigaw siya kay Akemi na patayin ang TV at agad itong pinatay ni Akemi at hinawakan ang balikat ni Konoha para mapakalma siya. Tumakbo si Jin sa mga rooftop ng lungsod at may hawak siyang telepono sa kanyang tainga at kausap si Akemi. Tinanong niya kung nakita niya ang broadcast. Sinabi ni Akemi na nakita niya ito pero pinatay na niya ang TV. Giit ni Jin na sa tingin niya ay kasama niya si Konoha at hiniling na bantayan ito kung sakaling dumating siya. Dagdag niyang papunta siya sa sentro ng lungsod para pigilan ang mga player. Ibinaba niya ang tawag at kinagat ang isang piraso ng kanyang espesyal na activation gum at nagsimulang mag-react ang kanyang katawan habang gumagalaw ang kanyang Z-factors. Pinanood ni Jiro ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na nilalang na parang mata na nakadikit sa pader. Nakita niya si Jin na tumatakbo at nakita rin niya si Cougar na patuloy na lumalaban sa Machine Man. Patuloy na umihindayog ang mga martilyo ng makina at ilan sa mga babae ay nakahandusay na patay sa sahig. Dumudugo at nanginginig si Kuga pero hindi pa rin siya umaatres at hinimas ni Jiro ang kanyang baba at inamin na inaasahan niyang iiwan ni Kuga ang mga babae at hahabulin si Konoha. Sa halip ay matigas nitong pinoprotektahan ang mga taong nasa harap niya. Ngumisi si Jiro at sinabi sa earpiece na may depekto pa rin ang katarungan ni Cougar at binanggit niya na may isang mahalagang bagay na kulang pa rin sa puso ni Cougar. Samantala ay tumatakbo si Jin sa mga wasak na kalsada habang patuloy na ipinapalabas sa lahat ng malalaking screen ang broadcast ni Heitani. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod ay mas marami pang nilalang ang kusang bumabalik sa kanilang tunay na anyo ng walang pagpipigil. Hinaharangan nila ang mga labasan at pinalilibutan ang mga grupo ng tao na parang mga biktima. Ninuya ni Jin ng buo ang kanyang activation gum at naramdaman niyang nagbabago ang kanyang katawan. Nagliwanag ang singsing ng anghel sa kanyang kamay at tumalon siya sa gitna ng nagkakagulong mga tao at nag-transform bilang Z. Bumagsak siya sa gitna ng mga halimaw at agad nagsimulang umatake. Gumalaw ang kanyang itim at puting anyo ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata ng tao. Pinipilas niya ang isang player at dinurog ang isa sa semento at sinipa ang isa papapunta sa pader. Kumalat ang dugo at mga wasak na katawan sa paligid niya. Napansin ito ni Heitani at inutusan ang mga camera crew na kontrolado niya na itoon ang mga camera kay Jin. Lumitaw si Jin sa lahat ng screen sa buong lungsod bilang isang halimaw na nagligtas ng mga tao at masayang tinawag siya ni Heitani bilang bida ng palabas. Sinabihan ni Jin ang mga taong nasa paligid na tumakbo habang may pagkakataon pa. Tumingin sila sa kanya nang may takot at hindi alam kung siya ay tagapagligtas o isa pang halimaw at iginiit ni Heitani sa speaker system na tapos na ang laro. Ipinahayag niya ngayon pa lang talaga magsisimula ang totoong palabas dahil lumitaw na si Z. Tinawag niya itong likha ng Amagi Corporation at isinisi sa kanila ang kaguluhan at sa bahay ng kanyang pamilya. Pinapanood ni Hanako ang broadcast sa TV. Nakita niya ang imahe ni Z at nakilala si Jin sa ilalim ng maskara. Biglang sumakit ang kanyang ulo at napaungol siya at may isang madilim na figure na nakatayo sa likod niya bago pa siya tuluyang makalingon. Hinahampas siya ng tao at nawalan siya ng malay saka siya binuhat at dinala palayo. Patuloy na nagsasalita si Heitani sa mga screen at ipinaliwanag niya sa publiko na ang Amagi Corporation ang lumikha ng mga player at pati na rin si Z. Ipinahayag niya na ang lahat ng pagkamatay na nangyayari ngayon ay kasalanan nila, lalong kumalat ang takot habang mas maraming tao ang nakarinig nito. Sa loob ng gusaling napupuno ng patibong ay patuloy pa ring nilalabanan ni Cougar ang Machine Man. Mabilis at marahas ang indayog ng mabibigat na martilyo na bakal at ginamit ni Cougar ang sword mode para masalag ang mga atake.
saka lumipat sa gun mode para barilin ang mga vital points. Masakit ang bawat tama sa kanyang mga braso at binti pero may kakaiba siyang nararamdaman sa loob niya. Nakaramdam siya ng excitement at napagtanto niya na ito ang pakiramdam ng tunay na katarungan para sa kanya, isang katarungang humaharap sa kasamaan ng harapan. Sa wakas ay nagawa ni Cougar na hiwain ng malalim ang katawan ng makina at nakita ang laman sa loob. Naunawaan niyang hindi lang ito robot kundi isang player at sinipa siya ng makina at ibinagsak sa pader. Pinilit ni Cougar na tumayo muli at muling sumugod. Mabilis siyang nagpapalit-palit sa pagitan ng espada at baril hanggang tuluyan niyang nawasak ang machine player. Mula sa wasak na ulo ng makina ay gumapang palabas ang isang maliit na nilalang na hugis mata at gumapang ito sa sahig at umakyat sa pader. Kasabay nito ay nakaramdam ng sakit si Ikero sa sarili niyang ulo at malinaw na konektado sa kanya ang nilalang na iyon. Napagtanto ni Jiro na natalo ni Cougar ang kanyang test subject at nainis siya pero nakakita rin siya ng bagong pagkakataon. Sa mga guho ng kalsada ay dumating sina Detective Shama at ang kanyang assistant sa isang crime scene. Nakita nila ang ilang bangkay ng halimaw at isang matangkad na lalaking nakatayo sa gitna ng mga ito at si Jin iyon na bumalik na sa anyong tao. Nagpanik ang mga sibilyan sa paligid at sumigaw na isa siyang halimaw at mabilis na umaksyon si Shama at idineklara na inaaresto niya si Jin. Hinawakan niya ito sa braso at hinihila palayo sa galit na karamihan. Ang peking pag-aresto na ito ang nagligtas kay Jin mula sa posibleng pagpatay ng mga tao. Kasabay nito ay inanunsyo sa balita na magsasagawa ng press conference si Saizo Amagi. Plano niyang itanggi ang mga paratang at protektahan ang imahe ng kanyang korporasyon at pinapanood ito ni Ami sa maliit na TV sa kanyang tindahan. Nakatabi niya si Konoha na may hawak na telepono at nagsalita si Ami tungkol sa kung paano sinubukan siyang suhulan ng mga tao ng Amagi matapos ang pagkawala ni Jin. Binanggit niyang itinapon niya ang pera nila at muling humingi ng tawad si Konoha pero sinabi ni Ami na hindi niya siya sinisisi. Hiniram ni Konoha ang telepono ni Akimi at tinawagan ang kanyang ina at sumagot si Amagi at narinig ang boses ng kanyang anak. Tinanong ni Konoha kung ligtas ang kanyang pamilya at nag-alala si Amagi para sa kanyang dalawang anak at sinubukan na aliwin si Konoha. Samantala sa loob ng lihim na pasilidad ni Jiro ay ginabayan ng babaeng may kulay rosas na buhok si Cougar sa isang koridor. May isang insekto na nakakapit sa batok niya at bahagyang gumagalaw, kinokontrol nito ang kanyang mga kilos. Dinala niya si Cougar sa isang silid kung saan naghihintay si Jiro kasama ang kanyang anak na may isip bata na si Ikero. Sa wakas ay ipinakita ni Jiro ang kanyang mukha at matalim ang kanyang mga mata at napupuno ng puot. Giit ni Jiro kay Cougar na ito ang tagpo na matagal na niyang hinihintay. Ipinaliwanag niya na si Ikero ang buhay na patunay ng kalupitan ni Saizo at tinanong ni Cougar kung mga player ba sila. Sumagot si Jiro na tao sila na gumagamit ng player DNA para mabuhay at naalala ni Jiro ang panahong nagtatrabaho siya para kay Saizo sa underground lab na gumagawa ng mga player. Naalala niya kung paano naghimagsik ang mga player at nagpasya si Saizo na ibaon ang buong laboratorio kasama ang lahat ng tao sa loob para burahin ang lahat ng ebidensya. Nagising si Jiro sa kadiliman at katabi ang patay na katawan ng kanyang anak. Sa desperasyon ay ginamit niya ang teknolohiya ng paggawa ng player at nagtanim ng player DNA sa sarili niya at kay Ikero. Nailigtas nito ang kanilang buhay pero binaluktot ang kanilang mga katawan. Ang tanging nagpapanatili kay Jiro na buhay ay ang matinding galit niya kay Saizo. Makalipas ang maraming taon natagpuan ni Heitani ang selyadong lab at pinalaya sila, sinabi ni Jiro na pinalaki niya si Ikero sa mga kwentong napupuno ng galit at gusto niyang bumawi kay Saizo, at nais niyang si Cougar mismo ang pumatay sa sarili niyang ama. Ayon sa kanya iyon ang pinakadulong anyo ng katarungan. Pumasok si Hayami sa silid at tumayo sa tabi ni Jiro at nakita siya ni Cougar at napagtanto niyang matagal na palang kakampi ni Jiro si Hayami. Biglang itinutok ng babaeng may kulay rosas na buhok ang sariling baril ni Cougar sa kanya sa ilalim ng kontrol ni Ikero. May maliit na insekto sa kanyang batok na kumikislap habang gumagalaw at kayang patayin ni Ikero ang babae anumang oras. Hiniling ni Hayami kay Jiro na kumalma at sundin ang plano at sinabi niya na kailangang manatiling buhay si Cougar bilang simbolo. Ibinunyag niya ang sarili niyang ambisyon at gusto niyang kontrolin ang Amagi Corporation at gagamitin niya si Cougar bilang huwarang bayani habang siya ang maghahari sa likod ng anino. Siya ang nagayos ng pondo para sa mga proyekto ng player at ginamit siya bilang tao niya sa loob at sa press conference. Nakatayo si Saizo sa entablado at kumislap ang mga kamera at napuno ng mga reporter ang bulwagan.
sinabi niya na kasinungalingan ang talumpati ni Hitani at walang kinalaman ang kanyang korporasyon sa mga player. Biglang humakbang si Sib pasulong at kumikinang ang nakatagong insekto sa kanyang batok at sa ilalim ng kontrol ni Ikero, idineklara ni Sib na totoo ang mga sinabi ni Hitani at ibinato niya ang isang bungkos ng mga dokumento sa mga reporter. Naglalaman ang mga ito ng impormasyon tungkol sa paglikha ng player at mga lihim na pondo at inakusahan ni Sib si Saizo na sumusuporta sa kaguluhan para tumaas ang bentahan ng armas, sumigaw siya na si Saizo ang responsable sa takot sa bansa. Pagkatapos sa utos ng insekto ay itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo at pinaputok ito sa harap ng lahat, tumalsik ang dugo sa entablado at sumabog ang silid sa mga hiyawan at sumigaw si Saizo na baliw si Sib at sinubukan na bawiin ang kontrol, pero kumalat na ang imahe sa buong bansa. Bumalik sa silid at inutusan ni Jiro si Hayami na patayin si Kuga at nag-alinlangan si Hayami dahil kailangan pa niya si Kuga. Sinabi ni Jiro na kung tatanggi siya ay gagamitin na lang niya ang insekto para patayin si Kuga sa pamamagitan ng babae. Natakot si Hayami sa kontrol ni Ikero pero kapit pa rin siya sa sarili niyang plano at binanggit niyang mas gusto niyang kontrolin si Kuga sa pamamagitan ng Alpha System kaysa sa mga insekto. Nakinig si Kuga at napagtanto na hindi siya kailanman itinuring na kaibigan ni Hayami na isa lang siyang kasangkapan. Inactivate ni Kuga ang kanyang sandata at lumipat sa sword mode at sumugod siya at hiniwa si Hayami. Malalim ang sugat na tinamo ni Hayami at pagkatapos ay humarap si Kuga at lumipat sa gun mode, binaril niya sina Jiro at Ikero at tumama ang mga bala sa kanilang dibdib at nabasag ang kanilang kontrol. Nahulog ang insekto mula sa batok ng babaeng may rosas na buhok at siya ay bumagsak at malaya na sa kontrol ng isip. Bumagsak si Hayami at tumingin kay Kuga nang hindi makapaniwala at sinabi niya na dapat ginampanan ni Kuga ang papel na inihanda niya para sa kanya. Sumagot si Kuga na minsan ay tinitingala niya si Hayami na parang kuya at ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang lalaking minamanipula ang iba para sa sariling ambisyon at isa pang putok ang pinakawalan ni Kuga at tuluyan niyang pinatay si Hayami. Nakahandusay sina Jiro at Ikero sa sahig at nagsimulang matunaw ang kanilang mga katawan. Mahinang tumawa si Jiro at iginiit sa isang paraan ay nanalo pa rin siya dahil nalantad na ang mga kasalanan ni Saizo, at sugatan ng malalim ang puso ni Kuga. Pagkatapos ay naglaho siya kasama ang kanyang anak at naiwan si Kuga sa walang laman na silid at sumigaw sa matinding lungkot at galit. Binuhat ni Kuga sa kanyang mga bisig ang walang malay na babaeng may kulay rosas na buhok at umalis sa pasilidad. Sa labas ay dumating ang Alpha Team nang muling bumalik ang kanyang tracking signal. Nagmadali silang lumapit at tinanong kung ano ang nangyari at ipinahayag ni Kuga na walang oras para magpaliwanag. Binuksan nila ang transport van at ipinakita sa kanya ang upgraded na Alpha suit. Ipinaliwanag nila na may air boosters na ito ngayon na kayang magpalipad at sinabi rin ng team na papunta na ang mga player sa press conference. Binalaan nila si Kuga na magdurusa ang kanyang katawan kapag pinakawalan ang lahat ng limiter ng suit. Giit ni Kuga na wala siyang pakialam. Gusto niya ang buong lakas at hiniling niya sa kanila na alagaan ang babaeng ang pangalan ay Mayo. Pagkatapos ay isinuot niya ang suit at lumipad paitaas patungo sa gusali ng Amagi at sa press conference, lumitaw si Hitani sa entablado kasama ang isa pang evil. Itinutok ng mga gwardya ang kanilang mga baril at pinaputukan sila at ang evil sa tabi ni Hitani ay nagregress sa isang mabigat at armored na anyo at hinaharangan ang mga bala. Tumalbog lang ang mga bala sa kanyang katawan at naglakad si Hitani sa gitna ng putukan na parang walang nangyayari at tumalon sa mesa sa harap ni Saizo. Ngumiti siya at sinabi kay Saizo na hindi magalang ang pagbabaril sa bisita. Lumilipad si Kuga sa himpapawid suot ang kanyang puting suit, gumagalaw ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim niya na parang mga ilog ng bituin at kinausap siya ng kanyang team sa pamamagitan ng communicator at ipinapaalala na delikado na ang kanyang vital signs pero stable pa. Sinabi ni Kuga na ayos lang siya at lalo pang binilisan ang kanyang takbo. Dumating si Jin sa pasukan ng press hall sa anyong tao at tinulak niya ang mga pinto at pumasok sa gitna ng kaguluhan. Puno ang silid ng takot na mga reporter at armadong gwardya at ang dalawang evil na nasa tabi ni Saizo. Humarap si Hitani at nakita si Jin. Ngumiti siya at iginiit na hindi dapat siya manghimasok at sinabi ni Jin na dumating siya para pigilan sila. Tiningnan ni Hitani ang puting anyo ni Zet at tumawa at ipinaalam niya na sa hindi kumpletong estado na iyon at wala ang redstone, masyado siyang mahina para talunin siya. Biglang kumilos si Hitani ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata ng tao.
Lumitaw siya sa mismong harap ni Jin at isinaksak ang kanyang kamay sa dibdib nito at umagos ang mga itim na particle mula sa kanyang braso papasok sa katawan ni Jin. Naramdaman ni Jin ang matinding init na kumalat mula sa kanyang puso papunta sa buong katawan. Mas lumalim pa ang paghukay ni Heitani hanggang sa nahawakan niya ang isang matigas na bagay sa loob ni Jin. Hinugot ni Heitani ang kanyang kamay at napaluhod si Jin at nahihirapan na huminga at sa kamay ni Heitani ay ang pulang tulos, na minsan niyang isinaksak sa dibdib ni Jin para buhayin ang pulang anyo nito. Ang dating walang liwanag na bato sa dulo nito ay ngayon ay kumikislap ng malalim na pula at ngumiti si Heitani at sinabing gusto raw ni Kaki na mabuhay si Jin bilang tao, pero iniwan pa rin ito ang landas na ito na bukas at sinabi niyang marahil ay gusto rin ng matanda na makita ang tunay na anyo ni Jin kahit kunwari ay pinoprotektahan nito ang kanyang pagkatao. Sinubukan ni Jin na tumayo pero muli siyang bumagsak at nanginginig ang kanyang katawan. Tumingin si Heitani pababa at binanggit na ang galit ni Jin sa sandaling iyon ang tunay na mukha ng isang player at idinagdag niyang hindi siya matatalo ni Jin sa puting anyo nito. Binalaan niya si Jin na papatayin siya sa lalong madaling panahon kung tatanggihan niya ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay tinalikuran siya ni Heitani at hinarap ang nagpapanik na silid at sa labas ay umabot na sa limit release ang suit ni Cougar. Dumadaloy ang napakalakas na enerhiya sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Tinanong ng team kung nakakaramdam siya ng hilo o pamamanhid at sinabi ni Kuga na mas malakas ang pakiramdam niya kaysa kailanman, may halong tuwa at pag-alog ang kanyang boses at sinabi ng team na pwede nilang ibalik ang mga limiter kung may mangyaring masama, sumagot si Kuga na huwag na silang magpigil pa ng anuman. Nakatayo si Konoha sa pintuan ng bahay ni Ami na may hawak siyang maliit na bag at determinadong mukha. Sinubukan siyang pigilan ni Ami at ipinaliwanag na delikado ang lungsod ngayon pero iginiit ni Konoha na hindi na siya pwedeng magtago pa. Dagdag niyang nasa labas sina Jin at Kuga na humaharap sa mga halimaw at kailangan niyang makita kung ano ang mangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Ami dahil sa abalang dulot niya at humingi rin ng paumanhin si Ami dahil hindi siya makakatulong. Nagpalitan sila ng banayad ng ngiti at umalis si Konoha. Sa conference room ay nakatayo si Heitani sa gitna ng takot na karamihan, hawak ang pulang tulos sa kanyang kamay at nakahandusay si Jin sa sahig na mababaw ang paghinga. Ramdam ni Heitani ang pagtaas ng galit ni Jin at sinabing gusto niya ang hitsurang iyon. Pagkatapos ay inihulog niya ang tulos sa harap ng mukha ni Jin at sinabi niya na pulutin ito kung gusto niyang mabuhay, kung gusto niya ang kapangyarihang makakapagprotekta sa anumang mahalaga sa kanya. Biglang bumagsak si Cougar sa loob ng silid at winasak ang bintana gamit ang kanyang alpha suit. Umulan ang mga bubog sa paligid at umikot siya sa ere at lumapag sa harap ni Heitani na agad sumugod ang armored evil kay Kuga. Kumilos si Kuga ayon sa likas na galaw. Sa isang malakas na hampas ay hiniwa niya ang halimaw at nahati ito sa dalawa at bumagsak sa sahig. Natigilan ang mga reporter sa gulat habang ang isang lalaking nakaputing armor ay lumitaw bilang tagapagligtas sa harap nila. Pinanood ni Saizo ang eksena ng dilat ang mga mata at nakilala niya ang kanyang anak sa loob ng suit. Nagmadaling lumapit si Kuga kay Jin at napaluhod sa tabi niya at ipinaliwanag ni Jin na kunin niya ang pulang tulos palayo kay Heitani. Tumingin si Kuga at nakita ang tulos sa sahig at kinilala ng visor scanner ng kanyang suit ang material. Tinyugma ito ng sistema sa pulang bato na dating nasa palawit ni Jin at nakita ni Saizo si Jin at itinuro siya na sumigaw siya na si Jin ang sumalakay sa kanilang bahay at sumisira sa mansyon. Inutusan niya si Kuga na patayin si Jin sa likod ni Saizo na may ilang sundalong nakasuot ng itim na alpha-style suit. Kahawig ang armor nila ng kay Kuga pero mas madilim at mas mabigat at sinabi ni Saizo na prototype lang ang alphas at kaya niyang gumawa ng marami pa kung gugustuhin niya. Itinuring niya ang mga suit at ang mga sundalo bilang mga gamit na pwedeng itapon. Tumingin si Kuga sa kanyang ama sa kay Jin at narinig niya ang utos ng ama na barilin si Jin sa halip. Itinaas niya ang kanyang baril at itinapat ito kay Saizo at napatingin si Saizo sa kanya nang hindi makapaniwala. Giit ni Kuga na ang kanyang ama ang ugat ng kasamaan na nagsimula ng lahat ng ito. Inakusahan niya siya sa paglikha ng mga players sa pagtatakip ng mga krimen at sa pagtrato sa mga tao na parang mga pyesa lang sa isang laro. Nanlaki ang mga mata ni Jin sa gulat at itinutok ng mga sundalo ang kani-kanilang sandata kay Kuga. Nagbabala ang danger alarms ng suit dahil maraming baril ang nakalock sa kanya. Saglit na nagatubili si Kuga at pagkatapos ay nagpaputok siya at sa mismong sandaling iyon ay sumugod si Amagi.
Inihagis niya ang sarili niya sa pagitan ni Kuga at Saizo at tumama ang bala sa kanyang dibdib na isang ikalawang putok ang tumama kay Saizo at agad siyang napatay. Bumagsak sa sahig ang parehong magulang at kumalat ang dugo sa paligid nila at sandaling natahimik ang buong silid. Pagkatapos ay isa-isa nang nagsisigawan ang mga tao sa loob, may ilang player sa gitna ng karamihan ang nagpasya na hindi na sila kailangang magtago. Bumalik sila sa tunay nilang anyo at humahaba ang mga braso at nagbago ang kulay ng balat at tumubo ang mga pangil habang sila'y nagtatransform. Nilamon ng kaguluhan ang bulwagan at ngumiti si Hitani at idineklara na ngayon na ang panahon na ang mga player ang mamumuno sa mundo. Isang player ang lumutang sa ere at kinontrol ang mga lumulutang na orb na nagliliwanag ng laser, nagpaputok ang mga orb ng sinag na pumuputol sa mga pader at haligi at sumabog palabas ang bahagi ng conference room wall. Sa labas ay dumating si Konoha sa gusali at nakita ang mga taong nagsisitakbuhan palabas at hinaharangan ng mga pulis ang daan at pinipigilan ang mga tao. Sumigaw si Konoha na siya ay isang amagi at nasa loob ang kanyang pamilya at narinig ni Detective Shama ang kanyang boses. Nakilala niya si Konoha at kinumbinsi ang mga pulis na papasukin siya at pumasok silang dalawa sa gusali na puno ng usok at alikabok ang mga koridor. Umaalingaw-ngaw ang mga sirena at sigawan sa lahat ng dako. Sa monitoring van ay minamasdan ng team ni Cougar ang mga sukatan ng SOT, nakikita nilang mataas pa rin ang energy output pero ang body load indicator ay umabot na sa pulang antas at sinabi ng isa na hindi pa nila kailanman nasubukan ang SOT sa ganitong kondisyon. Nakaupo si Mayo sa tabi nila at nakatingin sa gusali. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi siya nag-aalala sa SOT kundi kay Kuga mismo. Alam niyang binaril nito ang sariling mga magulang at natatakot siya para sa kanyang isipan at sa loob ng wasak na conference hall, nilalabanan ni Kuga ang laser player. Hinaharang niya ang mga sinag na bumabawi ng putok at tumatalon sa ibabaw ng mga bumabagsak na debris, pinapaputukan ng mga Black Alpha Soldier ang iba pang mga halimaw at nagsasalansen sa sahig ang mga bangkay ng tao at player. Sinubukan ni Jin na tumayo pero patuloy na nasusunog ang kanyang dibdib dahil sa atake ni Hitani. Napaungol siya at muling bumagsak at yumukod si Hitani at inilapag ang pulang tulos sa harap ng kamay ni Jin. Sinabi niya na mamamatay ang lahat ng nasa silid sa lalong madaling panahon. Idinaragdag rin niyang mamamatay si Jin kung hindi niya tatanggapin ang kapangyarihang ito at gagawin ng pulang anyo si Jin bilang charisma ng mga evil. Ang pinunong mangunguna sa kanila at iniabot ni Jin ang kamay niya patungo sa tulos, nanginginig ang kanyang kamay. Nakita ito ni Kuga at sumigaw siya kay Jin at binanggit niyang hindi niya maaaring tanggapin ang kapangyarihang iyon dahil panig iyon ng kaaway. Giit niyang ramdam niyang isinumpa ang bato at nag-atubili si Jin at kasabay nito, muling nagpaputok ang laser player kay Kuga. Winasak ni Kuga ang mga laser orb at itinarak ang kanyang espada sa katawan ng kalaban at sumabog ang kaaway sa isang ulan ng liwanag at sa mismong sandaling iyon, pumasok sa bulwagan sina Konoha at Shama at nakita ni Konoha ang mga bangkay sa sahig ang mga halimaw, ang usok at ang wasak na entablado. Nakita niya ang kanyang ama at ina na magkatabing nakahandusay sa sahig ay tumakbo siya papunta sa kanila at lumuhad sa sahig. Umiiyak siya at tinatawag ang kanilang mga pangalan at doon niya napagtanto na patay na ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay bahagya pang humihinga at muling nagsalita si Hitani at sinabi kay Jin na kailangan niya ng tulong para makapagdesisyon. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan at hinihila ng isa sa mga evil si Hanako papasok sa bulwagan at mapatla at litong-lito ang itsura nito. Ipinahayag ni Hitani sa harap ng lahat na malapit nang mamatay si Jin at sumigaw si Hanako ng pangalan ni Jin, pero mahigpit siyang hinawakan ng evil at sinubukan na gumalaw ni Jin, pero pinigil siya ng matinding sakit at itinutok ni Kuga ang kanyang baril sa pulang tulos. Nagpaputok siya at natabig ito palayo sa kamay ni Jin sandali at sumigaw siya na huwag gagamitin ni Jin ang tulos. Tumawa si Hitani at inutusan ang natitirang mga player na umatake at umulan ng pagsabog at mga sinag sa buong bulwagan. Isang pagsabog ang tumilapon kay Jin palayo sa tulos. Nang humuhupa ang alikabok ay nakita ni Jin si Hanako na hawak pa rin ng evil at mas marami pang taong namamatay sa paligid nila. Gumapang si Jin papunta sa pulang tulos at hinawakan ito at tumakbo si Kuga papunta sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Ipinaliwanag ni Kuga na kapag naging evil si Jin ay mapipilitan siyang patayin siya. Tumatango si Jin at naiintindihan niya na iyon ang kanilang pangako sa isa't isa na itinusok ni Jin ang tulos sa sarili niyang dibdib, tumusok ang dulo sa kanyang balat at bumaon sa kanyang puso.
Nagliyab ang singsing ng anghel niya sa matinding liwanag at dumadaloy ang kuryente sa buong katawan niya. Umangat ang kanyang mga paa at lumutang siya sa ere at umikot ang kidlat at hangin sa paligid niya. Napapayanig ang buong bulwagan nang sumabog palabas ang napakalakas na enerhiya. Ang liwanag ng transformation ni Jin ay bumulusok pataas at dumaan sa wasak na kisame at umabot sa langit at sa buong lungsod ay naramdaman ng mga tao ang malakas na hagupit ng hangin. Tumangala ang sweeper mula sa isang malayong rooftop at naramdaman ang enerhiya. Nararamdaman din ito ng Master ng Evil sa kanyang bar, pareho nilang alam na may bagong yugto nang nagsimula. Lumaki at nagbago ang katawan ni Jin at ang kanyang puting armor ay naging ganap na pula na may itim na gilid, humahaba at tumatalas ang kanyang mga sungay. Lumaki ang orb sa kanyang dibdib at nagliwanag na parang maliit na araw. Halos 3 beses siyang mas malaki kaysa sa dati niyang pulang anyo at napatitig ang lahat sa loob ng bulwagan habang nakatingala sa kanya, napuno ng takot at pagkamangha ang paligid at mahigpit na hinawakan ni Kuga ang kanyang espada at naghanda na umatake kung kinakailangan. Tumingin si Jin pababa kay Kuga at nagsalita sa mahinahon at matatag na boses at sinabi niyang napakaganda ng pakiramdam niya at hindi na kailangang patayin siya ni Kuga. Muling nagliwanag ang singsing ng anghel ni Jin at naglabas ng isang dalisay na sinag ng liwanag. Lumaganap ang sinag sa buong silid, saan man ito dumaan ay hindi na kayang panatilihin ng mga nakatagong player ang kanilang anyong tao. Bumalik sila sa kanilang anyong halimaw kahit labag sa kanilang kalooban at nagregress din si Heitani at inilantad ang tunay niyang anyong evil. Tumawa siya at sinabing ang Ring of Exposure ay pumipilit sa mga evil na ipakita ang tunay nilang anyo at kaya nitong ayusin ang kanilang anyo ng permanente. Nanood si Konoha ng may matinding pagkabigla habang nagsimulang magbago si Hanako. Ang babaeng matagal nang nasa tabi ni Jin ay nagregress bilang isang player at nagiba ang kanyang katawan. Napagtanto ni Konoha na player pala si Hanako mula pa sa simula at ibinubukan ni Heitani ang kanyang mga braso at sinabing sa wakas ay malaya na siya, dahil hindi na niya kailangang magpanggap na nagsisilbi sa mga tao. Isang hiwa ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay at tinamaan ang ilang Black Alpha Soldier, pinatay sila agad at isa pang Night Evil ang sumugod kay Kuga at sinalubong siya ni Kuga sa ere at nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawa. Nagtilamsikan ang mga spark habang nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Tumutok si Jin sa iba pang mga player na patuloy na pumapatay sa natitirang mga tao at pinatay niya ang isang Electric Knight na evil sa isang suntok lang. Ang isa pang player ay natunaw at naging buhangin ng tamaan ni Jin na walang iniwan na bakas. Hinihila ni Konoha palayo sa gitna ng labanan ang sugatang ina at sinuri niya ang paghinga nito at nakaramdam ng kaunting ginhawa dahil buhay pa ito. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang tinitingnan ang patay niyang ama at ang wasak na kalagayan ng kanyang ina. Ibinalita ni Heitani kay Jin na si Hanako pala ay ang sand monster na minsang nagtunaw ng mga tao at ginawang buhangin. Sinabi niya na gagawin nitong buhangin ang lahat ng narito kung hindi kikilos si Jin at tumingin si Jin kay Hanako, na ngayon ay nakatayo sa anyong player na may luha sa kanyang mga mata. Patuloy na nagsalita si Heitani at sinabi niya na hindi na kailanman babalik si Hanako sa pagiging tao. Ipinaliwanag niya na palagi siyang nasa malapit ng magsama sina Jin at Hanako at siya ang nagplano ng kanilang pagkikita at gumagabay sa kanilang relasyon. Alam niyang tinuruan ni Kaki si Jin tungkol sa pagmamahal ng tao at pinili niyang baluktutin ang aral na iyon sa pamamagitan ng paggamit kay Hanako para manipulahin ang puso ni Jin. Gusto niyang maranasan ni Jin ang kaligayahan bilang tao at pagkatapos ay agawin ito at umiling si Jin. Tumanggi siyang tanggapin na kasinungalingan lang ang nararamdaman ni Hanako para sa kanya at kumukulo ang galit sa loob niya. Umuugong ang isang malakas na sigaw mula sa kanya at buong lakas siyang sumugod diretso kay Heitani. Itinaas ni Heitani ang kanyang mga kamay at nagbitaw ng ilang hiwa ng liwanag na pumutol sa hangin. Tinamaan ng mga liwanag na talam ang katawan ni Jin at pinapabagal ang kanyang paglapit at patuloy siyang pinupukaw ni Heitani. Sumigaw siya na dapat patayin ni Jin si Hanako dahil iyon ang papel niya bilang tagahant ng mga player. Binanggit niyang niloloko siya ni Hanako at ang isang tunay na mangangaso ay hindi nag-alinlangan. Binaliwala ni Jin ang kanyang mga salita at pilit na tumatagos sa mga hiwa ng liwanag at binago niya ang anggulo ng kanyang pag-atake sa ere at itinulak pasulong ang kanyang kamay. Bumaon ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Heitani at napaatras siya sa halip na sumigaw sa sakit ay tumawa lang siya. Sinabi niyang ito mismo ang emosyon na gusto niyang makita at sa himpapawid sa ibabaw ng lungsod, mabilis na papalapit ang helicopter ni Mitsugay sa gusali.
Iniulat ng kanyang mga bodyguard na patuloy pang tumataas ang antas ng kaguluhan, ipinakita nila ang mga larawan ng labanan at nakita ni Mitsugay ang ganap na anyo ni Jin at napagtanto na natupad na ang pangarap ng kumpletong Z, pero kapalit nito ay napakalaking kapahamakan. Papunta rin sa lugar ang team ni Kuga at nakikipag-ugnayan kay Mitsugay sa pamamagitan ng radyo at nakatayo si Hanako sa gitna ng bulwagan sa anyong player. Nalaglag mula sa kanyang katawan ang mga butil ng buhangin na unti-unting kinakain ang sahig. Ang mga taong sinusubukang tumakbo palampas sa kanya ay nagsisimulang natunaw at maging buhangin din. Lumilipad si Kuga sa ibabaw ng labanan suot ang kanyang sirang alpha suit at nakita niya si Hanako na ginagawang buhangin ang mga tao at naalala ang mga sinabi ni Heitani. Sumisid pababa si Kuga at inipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa kanyang espada. Isinugod niya ito pababa kay Hanako at hiniwa ang katawan nitong nasa anyong player at sumabog ang buhangin sa lahat ng direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Hanako habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Ang katawan niya ay gumuho at naging isang bagsak na bante ng buhangin. Lumingon si Jin at nakita ang babaeng mahal niya na mamatay sa harap ng kanyang mga mata at umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw at yumanig ang buong gusali. Binitiwan niya si Heitani at nagmadaling lumapit sa mga labi ni Hanako. Buhangin na lang ito at malabong bakas ng dating anyo nito ang natira at umiyak si Jin nang may matinding dalamhati na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinanood ito ni Konoha at hindi makapaniwala sa kanyang nakita at naunawaan niya na si Kuga ang pumatay kay Hanako. Nakatayo malapit sa kanya si Detective Shama at ramdam ang bigat ng ginawa ni Kuga. Tiningnan niya ang mga katawan ni Saizo at Amagi at napansin na parehong bala ang sanhi ng kanilang mga sugat. Kalaunan ay kinumpirma ni Amagi na si Kuga ang nagpaputok. Sinabi niya na sinunod ng kanyang anak ang sarili niyang pananaw sa katarungan hanggang sa pinakahuli. Tumayo si Heitani at pinunasan ang dugo sa kanyang dibdib at tiningnan niya si Jin at nakita ang kawalan sa kanyang mga mata. Giit niya na tuluyan ng nakalaya si Jin mula sa pag-alinlangan ng tao. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita at ipinupunto na ang pusong marunong magmahal ay nagdudulot lang ng kahinaan at sinabi niya na ang pagpatay ni Kuga kay Hanako, ang nag-alis ng kahinaang iyon at iyon daw ang gantimpala niya kay Jin. Sinubukan ni Kuga na magsalita pero sinipa siya ni Heitani at pinabagsak at kumurap ang suit ni Kuga at kusang nagsara ang ilang limiter para protektahan ang kanyang katawan. Sumigaw ang team sa van na umabot na sa kritikal na antas ang pinsala ng suit. Tumakbo si Konoha papunta sa kanyang kapatid at umiiyak siyang nakiusap na tumigil na ito sa paghabol sa katarungan at sa pakikipaglaban. Sinabi niyang wala nang matitira pang dapat ipagtanggol kung tuluyan niyang mawawala ang sarili niya at tumingin si Kuga sa kanya na may mabalisik na mga mata. Tumawa si Heitani sa buong eksena at lumapit siya kay Kuga at inapakan ito para idiin sa sahig at pagkatapos ay humarap siya kay Jin at sinabing tapusin na si Kuga. Giit niya na ang tunay na kaaway ay ang Alphas dahil ito ang pumatay kay Hanako at ibinigay ni Heitani kay Jin ang espada ni Kuga at sinabing ang pagpatay dito ang magkokomplito sa pagbabago niya bilang charisma. Pinulot ni Jin ang espada at lumakad ang kanyang dambuhalang pulang anyo papalapit kay Kuga. Sumigaw si Konoha at nakiusap na tumigil siya at tumayo si Jin sa ibabaw ni Kuga na nakataas ang espada sa isang sandali, mukhang susunod siya kay Heitani. Pero sa huling sandali ay binago ni Jin ang direksyon at itinarak niya ang espada kay Heitani. Tumusok ang talon sa dibdib nito at ipinako siya sa sahig at ngumiti si Heitani na kahit noon ay sinabi niyang handa niyang iaalay ang kanyang buhay kung ibig sabihin ay maisisilang ang charisma. Hinugot ni Jin ang puso niya gamit ang kanyang mga kuko at nanghina ang katawan ni Heitani, pero ginamit niya ang huli niyang lakas para maglabas ng dalawang malalakas na hiwa ng liwanag paitaas. Tinamaan ng mga ito ang humihinang kisame ng gusali. Nagsimulang gumuho ang bubong at malalaking tipak ng semento at bakal ang bumagsak patungo kina Konoha at Shama. Sabay na kumilos sina Jin at Kuga at ginamit ni Jin ang kanyang dambuhalang katawan para itulak palayo ang pinakamalalaking tipak. Si Kuga naman kahit sira na ang suit ay itinapon ang sarili sa harap ng kanyang kapatid at sinalag ang ilang debris. Magkasama nilang napigilan ang pagdurog ng mga guho sa mga taong nasa paligid at nakita ng team ni Kuga sa mga reading na lampas na sa lahat ng limitasyon ang kanyang katawan, alam nilang hindi na siya makakalaban ng matagal. Sandaling tumayo si Jin nang hindi gumagalaw ang kanyang ganap na anyong Z ay kumikislap pa ng natitirang enerhiya. Nang humuhupa ang alikabok ay nagharap sina Jin at Kuga na nakahandusay malapit sa kanila ang walang galaw na katawan ni Heitani. Tinanong ni Jin si Kuga kung nagligtas lang ba siya ng mga tao kapag sila ay tao at tinukoy niya si Hanako.
sa paraan ng pagpatay ni Kuga sa kanya kahit may nakaraan itong pagiging tao at sumagot si Kuga na isa siyang player at kailangan siyang mamatay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sinabi niya na may mga sakripisyong kailangan sa anumang digmaan at tumingin si Jin sa kanya na may galit at matinding pagkadismaya. Tinanong niya kung bakit hindi man lang sinubukan ni Kuga na humanap ng ibang paraan. Sinabi ni Jin na palagi niyang pipiliing iligtas ang lahat at hindi kailanman gagamit ng sakripisyo bilang dahilan. Tinanggal ni Kuga ang kanyang helmet at mukhang baliw at hindi matatag ang kanyang mga mata. Giit niyang hindi na niya nakikita si Jin bilang isang bayani. Para sa kanya ang bayani ay ang taong tumatalo sa kasamaan at ngayon si Jin na mismo ang nakatayo sa pagitan niya at ng katarungan. Ipinahayag ni Kuga na papatayin niya si Jin dahil hanggat umiiral ang singsing ng anghel ni Jin, patuloy nalilito ang mga player. Sumugod si Kuga kay Jin, madaling iniiwasan ni Jin ang kanyang mga atake at sa isang hampas lang, pinabagsak niya si Kuga at dinaganan ito ay muling bumangon si Kuga hingal na hingal, hinilipat niya ang sandata sa gun mode at itinutok kay Jin. Umiiyak si Konoha at binabanggit na tumigil na siya pero hindi siya nakinig at nakatayo lang si Jin. Hindi siya gumalaw para ipagtanggol ang sarili na pagod pero determinado ang tingin sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Kuga habang hinihila niya ang gatilyo at umalangaw-ngaw ang putok sa buong bulwagan. Lumipas ang 3 taon at bumalik ang lungsod sa isang kakaibang anyo ng normal na buhay. Sa gabi ay may mga player pa ring lumilitaw sa madidilim na eskinita at isang gabi ay may isang player na may baluktot na pag-iisip ang nang order sa isang lalaki sa pagitan ng mga pader. Bago pa niya mapatay ang biktima ay bumagsak si Alphaz mula sa itaas, suot ang kanyang puting suit. Tinalo niya ang player sa isang malinis na atake at nagpasalamat ang lalaki at sinabi ni Alphaz na tumawag lang ng tulong kapag kailangan niya. Sa balita ay iniulat ang insidente at iginiit na bumababa ang mga kaso ng player sa nakalipas na 3 taon, ipinag-credit nila ito kay Alphaz sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lungsod na walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngayon ay nakaupo si Kuga sa opisina ng presidente ng Amagi Corporation, puno ng mga papeles at monitor ang kanyang mesa at pumasok si Mayo na may ngiti na magkasintahan na sila ngayon at tinanong ni Kuga kung bakit maaga siyang dumating gayong ilang oras pa bago ang company party. Tumawa si Mayo at sinabing gusto lang niyang makita si Kuga bago ang event. Sandali nilang nabanggit ang tungkol sa mga player at umasa silang walang makakaabala sa party. Naalala ni Kuga ang huling sandali, 3 taon na ang nakalipas at nang putukan niya si Jin, gumalaw si Jin sa huling sandali at naiwasan ang nakamamatay na tama. Pagkatapos ay tinabig ni Jin ang baril at pinabagsak si Kuga at ang ganap na anyo ni Jin ay nagsimulang magbago pa. Tumubo ang mga pakpak sa kanyang likod at natakpan ng helmet ang kanyang mukha, naging mas marahas ang kanyang aura. Naramdaman ng sweeper na malapit nang lumitaw ang charisma at kumilos siya patungo sa gusali. Itinaas ni Jin ang kanyang kamay at naghanda ng patayin si Kuga pero may pumipigil sa loob niya. Sumigaw siya at pinilit pigilan ang sarili niyang katawan. Nabiyak ang mga pakpak at helmet at naging mga butil ng liwanag bago tuluyang maglaho. Bahagyang lumiit ang anyo ni Jin pero nanatiling buo at tumingin siya kay Kuga, kay Konoha at kay Shama at inulit niya ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Shama noong bata pa siya. Binanggit niyang dapat laging itaas ng mga tao ang kanilang ulo dahil hinding-hindi nila makikita ang pag-asa kung nakatingin lang sila sa lupa. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa gusali at nawala sa dilim ng gabi at sinubukan ni Kuga na habulin siya, pero pinigilan siya ni Mitsugay. Sinabi ni Mitsugay na nasa kay Jin pa rin ang Ring of Exposure pero ang mga aral ni Kaki ang nagpapanatiling tao ng kanyang puso. Sinabi niyang nabigo si Heitani dahil hindi niya kayang burahin ang pagkatao ni Jin at ipinaliwanag niya na ang mga player ay isinilang na may likas na pagnanais na pumatay, at sila ni Kaki ay sinubukan na gamitin ang likas na iyon para wasakin ang ibang mga player. Para magawa iyon ay kinailangan ni Kaki na palakihin si Jin bilang isang tao na marunong umunawa ng pagmamahal at malasakit, upang makontrol niya ang sarili niyang likas na pagkatao at sa kasalukuyan, nakatanaw si Kuga sa buong lungsod. Iniisip niya kung nagtatago ba ang mga player dahil takot sila kay Alphaz o dahil takot silang muling magpakita si Jin bilang Z. Sinabi ni Mayo na huwag na siyang mag-alala at idinagdag na para sa lahat, si Alphaz na ngayon ang itinuturing na bayani. Tinanong siya ni Kuga kung ano para sa kanya ang katarungan at sumagot si Mayo na para sa kanya, si Kuga mismo ang katarungan at sa Undertown ay namigay ng pagkain sina Konoha at Ami sa mga walang tirahan.
Magkatabi silang nakatayo tulad ng dati nilang ginagawa kasama si Amagi at nagpapasalamat ang mga tao sa kanila. Dumating si Detective Shama at binati sila at tinanong niya kung may balita ba sila tungkol kay Jin. Umiling si Konoha at napabuntong hininga si Ami at binanggit na kahit minsan sana ay tumawag man lang si Jin, napansin niyang si Alphaz na lang ang kinikilalang bayani mula noong malaking labanan. Ipinahayag ni Shama na hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap kay Jin. Hiniling niyang tawagan siya kung sakaling makita nila muli si Jin at tumitingala si Konoha sa madilim na langit, inisip kung nasaan na kaya si Jin ngayon. Kinagabihan ay dalawang dalagang lumapit sa ilang lalaki sa isang madilim na eskinita at palabiro at palandi ang kilos ng mga babae. Lumapit ang mga lalaki sa kanila at biglang bumagsak si Jin sa harap nila sa kanyang anyo. Nagliwanag ang singsing ng anghel niya at nagpakawala ng isang bugzo ng liwanag. Napasigaw ang dalawang babae habang natutunaw ang kanilang anyong tao at bumalik ang kanilang katawan sa anyong player. Mabilis na umatake si Jin at pinatay ang dalawang player bago pa sila makabawi at tumakbo palayo ang dalawang lalaki sa matinding takot. Mula sa kalapit na anino ay may isang payat na figurang nanonood, si Heitani iyon na kahit papaano ay nakaligtas sa sirang kalagayan at sumikip ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Jin. Sa isang construction site sa ibang bahagi ng lungsod ay nakatayo mag-isa si Jin at biglang lumitaw sa likod niya ang sweeper. Hawak ang kumikislap niyang espada at giit nito kay Jin na gustong makipag-usap sa kanya ang master ng evil. Binalaan siya ni Jin na pipilitin ng kanyang singsing ng anghel na bumalik sa tunay na anyo ang master kapag nagkita sila. Sumagot ang sweeper na gusto pa rin ng master ang pag-uusap dahil siya ay may pag-aalala. Binalaan din niya si Jin na si Kuga ay maaaring kasing delikado ring mag-evolve gaya niya. Tumatango si Jin at nauunawaan niyang marupok pa rin ang mundo at tumalon si Jin mula sa gilid ng gusali habang siya ay bumabagsak. Inactivate niya ang kanyang singsing ng anghel at muling nag-transform bilang Z. Nagliwanag ang kanyang katawan ng pula sa madilim na kalangitan habang siya ay lumilipad, upang matugis ang sinumang player na patuloy pang nagbabanta sa mundo.